Hindi ako naghahatid ng pagkain. Naaksidente ako sa sasakyan. Saan ito? Nakapunta ako sa sinaunang panahon. Isang dinastiyang tinatawag na Dakyan. Ang orihinal na may-ari ay 3 taong nang susubok. Nang pagsusulit ngunit hindi pumapasa dahil hindi makakain ng pagkain. Siya ay namatay sa gutom. Anong sa unang simula ito? Sa kasalukuyan, ang aming dakyan ay nakikipagdigma sa Dazhou. Dahil sa mga problema sa harap, malaki ang pagkawala ng mga sundalo. Ayon sa batas, ang mga lalaking walang asawa ay dapat pumili ng isa sa mga babaeng ito bilang asawa upang paramihin ang aming lahi para sa dakyan. Masarap din kung makakapili ako ng asawa. Ito, bakit ganito itsura nito? Ganito, paano ko ito papakasalan bilang asawa? Kailangan ko pang magbigay ng pagkain para sa kanya. Ang ganitong hitsura, sa dinastiyang ito ay maaari pa rin. Napakaganda ng benepisyong ito. Kagalang-galang, gusto ko ito habol puti. Malaking mamamayan, nangahas pang sumalungat sa palasyo ko. Talagang dapat mamatay. Sa mga salita, Ito mapusing bala, maganda itsura, mahabang binti. Ito mapusing bala, maganda itsura, mahabang binti. Maganda lang tingnan, kukunin ko ito. pupunta ako. Ang mga salubin ng mga magagandang babaeng ito, di ba? Nadetect ang angkop na tagapagpaganap. Nakatali ang sistema ng pagkahilig. Ang antas ng pagkahilig ni Joanner sa'yo ay 0. Ang antas ng pagkahilig ni Guzijian ay 1. Ang antas ng pagkahilig ni Chucheng ay 2. Tumagdag ang antas ng pagkahilig. Maaaring patuloy na makuha. Nakuha ko ang sistema. Nakatanggap ako ng sistema. Kailangan gamit ng mga tagatawid. Ang korte ang nagbigay ng benepisyo sa inyo? Di ba dapat tumugon kayo? Mahigpit ang kalagayan sa harap ng digmaan. Sa babaeng asawa na papakasalan ninyo, dagdagan ng singil na 50 katin ng pagkain. Ako mismo hindi nabubusog. Saan ako kukuha ng napakaraming pagkain? Ayoko na. Lahat kayo, huwag aalis. Ayon sa batas, ang mga lalaking wala pang asawa ay dapat mag-asawa. Kung hindi, Paano nangyari to? Manghukbo sa harap ng digmaan. Iyon ay tiyak na kamatayan. Walang asawa, kailangang manghukbo, oo. limitado sa oras ng isang insenso. Magsimulang mamili ngayon. Isipin mo, bilang isang marangal na anak ng general, ako'y kailangang magpanggap na parang babaeng panauhin at hayaang pumili ang iba? Siya ang pinili ko. Malapad ang balikat at malaki ang baywang. Halika na, asawa. Ikaw? Payat na parang piraso ng papel. Ayaw kita. Ang lakas nitong isang ito. Ito ba'y pagpili ng asawa? O kaya'y pagpili ng kapatid? Mabibigatan ka pa bang halikan ito? Ano pa ang hinihintay mo? Ikaw na. Lumapit ka, mamili ka ng mabilis. Ang tatlong ito ay mabuti lahat. Alin ang nararapat piliin? Ang mahal na prinsesa ay anak ng Maharlika. Kahit mamatay man ako, hindi ako magpapakasal ng mas mababa. Ito ay isang prinsesa ng dakilang dinastiyang Zhou? Siguro ang mga otoridad ay hindi alam ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kung hindi, hindi siya mahuhuli at dadalhin dito. Ang taong ito ay mukhang matapat. Kung pakakasalan ko siya at maghihintay ng tamang pagkakataon para maghiganti, maaari ring mangyari. Ito, ang anak ng general. Kakayahan sa labanan, sobrang. Ang pagpili sa kanya ay sapat na para sa proteksyon. Sa iyong kabutihan, Ang aktibo nitong isang ito, kung pakakasalan siya, marahil ay magiging kasiya siya. Ano ba ang kalokohan na ginagawa mo? Kung magpapatagal ka pa, hihilahan ka na para manghukbo. Sige, pipili ako. Babala, pagtalikod sa anumang objektibo ng pagtingin. Ang tirahan ay mamamatay ka agad. Anak ng takot pa akong humanap ng nobya. Ngayon tumawid ako rito. At hindi ako maaaring mag-asawa ng kulang ng isa? Kukunin ko na silang lahat. Ano? Kukunin mo silang lahat? Hindi alam ng taong ito ang kamatayan. Hindi naman siguro. Gusto mo pa to? Ayoko talagang mamili. Dinala mo na silang lahat. Ano ang aking lalaruin sa gabi? Tatlo ang pinili ng isang hininga nitong lalaking ito. tingnan ko siya pagdating ng panahon. Paano niya ilalabas ang pagkain? Ang tatlong babaeng ito, payat na parang piraso ng papel. Walang kayang gawing trabaho. Isinilang sa gitna ng kaguluhan, makilala ang isang tagapagligtas. Ay kapalaran ng Shen Chang? Sa halip ay isang taong may pananagutan. Babaero, pinaganda ang katigasan ng ulo. Hintayin mong makatakas ako pabalik sa Dazhou. Tingnan mo kung paano kita aayusin. Masyado ka namang nagkakandara pa. Mukhang kailangan kitang turuan ng mabuti. Tol, kung hindi mo ito mailalabas, ako ay susunod sa bata. Pupugutan kita ng iyong asong ulo. Sige na, uwi na tayo. Ang swerte talaga ng batang ito. Mga binibining iyon.
Uwi na tayo. Son? Tatlo ang pinili mo ng isang hininga. Kakayanin ba ng iyong maliit na katawan? Ang tatlong asawa mo, isang buwan. Kailangang magbigay ng 150 katinang pagkain. Kaya mo bang magbigay? Huwag sa panahong iyon. Makasama sa aming angkan ng hay. Ang pangalan niya ay Hayhaw. Isang tunay na basura siya dati. Ang kinuha ang perang pantubos ng dating may-ari na nagdulot na mamatay sa sakit ang dating may-ari ng buhay. Ngayong sinakop ko ang katawang ito. Kinausap kita. Penge? Maglakas loob kang itulak ako. Patayin ninyo para sa akin ang taong ito. Huwag kayong lumapit. Huwag kayong pumunta. Magandang dilag. Hindi pa naman kayo ikakasal. Sasabihin ko sa iyo, ang taong pakakasalan mo ay isang walang kwenta. Sa pangkaraniwan sa harap ko ay hindi makahinga ng malalim. Ipapagapan ko siya sa pagitan ng aking mga hita ni hindi siya makapagsabi ng isang hindi. Sa aking palagay ngayon ay dahil nakita ang tatlong magagandang dilag. Siya ay naglakas loob magmatigas ng isang beses, walang kwenta. Lumuhod. Huwag kang magtago sa likod ng babae. Mukhang ang lalaking ito ay talagang isang duwag. Asawa. Walang problema. Pumunta ka rito sa akin. Kanina pa sinabi ng mga opisyal. Iyan ay utos ng emperador. Nais mo bang sumuway sa emperador ako? Kagalang-galang. Hansha. Ako, sinasabi ko sa iyo, Hinahanap mo ang kamatayan mo. Mangahas na sumuway sa utos ng emperador. ang maliit ko pong tao ay hindi mangahas. Ang maliit ko pong tao ay nagbibiro lang sa kanya. Maliit lang na biro sa kanya. Nang aapi ng mahina. Natatakot sa matigas. Ikaw ang unang aatakihin. Mga asawa, sumama kayo sa inyong asawa pa uwi. May hayop na naglakas loob manghamak sa akin sa harap ng marami. Tingnan mo kung paano kita papatayin. Medyo sira-sira ang bahay. Huwag ninyo akong kamuhian mga asawa. Kung sa nakaraang buhay ang kalagayang ito, huwag ka nang mag-asawa. Umuugoy ang ulo kahit ang aso kapag nakita. Kahit daga iiyak paglabas kapag pumasok. Hindi kami naiinis. Kung hindi dahil sa aking asawa. Naitakda na sana akong maging patutot sa hukbong militar. Iniligtas ako ng aking asawa. Tiyak na susunod ako sa aking asawa. Mamuhay ng maayos. Ang ganda ng babaeng ito. Mabilis na tumataas ang antas ng pagtingin. Tumataas ang antas ng pagtingin. Hindi aabuti ng isang buwan. Ano ba ang dapat ipagpasalamat? Naging negatibo na ang ginawa mo. Huwag magalit ang aking asawa. 3 araw na po akong hindi kumakain. Ako ay abala sa pagsasalita. Nakalimutan kong kayo ay patuloyin. Halina, halina. Maupo muna kayo dito. Maupo muna kayo dito. Maupo muna kayo dito. Gagawa ako ng kaunting pagkain para sa inyo. Dalawang ate. Ako si Chucheng. Ang pamilya ko ay negosyante sa Gusu na isahan ng mga kaaway. Namatay ang aking mga magulang. Naagaw ang aming ari-arian. Kaya napadpad ako dito. Wala ngayon, Cheng. Nais kong makasama ang 2 ate. Pag-ibayuhin natin ang pamilyang ito. Ako si Gu Zijian. Marunong ako ng kaunting suntukan kung ang lalaking iyon ay maglakas loob na pilitin ka. Ako ang kikilos. Mag-isip muna tayo kung paano hindi mamatay sa gutom. System. Dali. Kunin mo na. Na-detect. 25 goodwill mula kay Chucheng. Maaari na mag-draw ng isang beses. Maaari na mag-draw ng isang beses. Mamamatay na ako sa gutom, punyeta. Piling pagkain. Mantika at bigas? Mantika at bigas. Napakarami. Ang pagkain ko ngayon ay mas marami pa kaysa sa buong nayon. Mukhang ang asawa ko ay hindi nagsisinungaling. Hindi niya tayo pababayaang magutom. Ang taas ng kanyang pag-asa. Makakaalis lang siya para maghukay ng ugat at balat ng puno para mabusog. Ang mga bagay na yon, walang makakain. Sa mahal kong sarili. Walang kuwenta ang emperador ng Great Qian na yon. Madalas dagdag pa ang matinding tagtuyot kahit na mabuhay lang. Kanina pa. Hindi makapagbuhat ng balikat.
hindi makapagdala ng kamay. Sa mundong ito, saan siya mabubuhay? Mga mahal kong asawa, handa na ang pagkain. Halika! Ano ito? Ang bango. May pagkain nga talaga siya. Asawa. Kahit noong kasukdulan ng aking pamilya, hindi pa ako nakakakain ng ganito kasarap. Masarap, di ba? Mapanuri. Iyan ay dahil wala kang karanasan sa buhay. Ako ay isang prinsesa na laki sa karangyaan. Anong uri ng masarap na pagkain ang hindi ko pa natikman? Halika, mahal. Umubo? Asawa mo ako. Ako ay isang prinsesa ng dakilang Joe. Maaaring magpakumbaba sa isang magsasaka. Ngayon ay nanatili ako dahil wala akong magawa. Ang approval rating ng babaeng ito, napakahirap talagang patasin. Ngunit kapag tumaas na, maaari bang magkaroon ng mas masagana? Munting prinsesa, tingnan mo kung paano ko unti-unting durugin ang iyong kapalaluan, wasakin ang iyong kayabangan. Sa loob nito. Itlog at baka manok, may karne pala. Sa kabila ng kanyang kalagayan, naglagay pa siya ng karne sa ating pagkain. Tunay siyang mapagkakatiwalaan. Paano siya nagkaroon ng karne? Basta kayo. Mula ngayon ay magkakaroon ng karne sa bawat pagkain. Ganito ba kasarap talaga ang bagay na ito? Kumusta? Ang sarap talaga. Hindi pa ako nakakain ng ganito kasarap na pagkain. Palaisip palagay sa pagkain pala ito. Asawa. Heting gabi na. Oras na para matulog. Ngayong gabi, ako'y matutulog sa. Ako'y maglalatag sa sahig. Asawa? Kung gayon ikaw, Gino. Kung gayon ako, Ay matutulog na ano ang ginagawa mo dito? hulaan kong matagal ka nang hindi kumakain. Kaya dinalhan kita ng pagkain, Mabait ka naman pala. walang ibang tao dito. Gagamitin ko ang sako ng pagkain para makipagtalik sa iyo. May bahay na malaki ang dibdib, magpalipas ng gabi ng magkasama. Gusto lang makipagpalipas ng gabi sa kanya. Nangangarap ka ng gising. Tumatawa. Alam ko na, muntik ka nang mamatay sa gutom. Ang sako ng pagkain na ito, ang siyang magliligtas sa buhay mo? Kalahating sako ng bigas. Ng isang buwang pagkain. Isang araw mo palang nakikilala ang bata. Bukod pa rito, hindi katulad ni Shensheng. Na buong puso sa kanya. Paano niya pipiliin? Ay hindi mahalaga. Kaysa madungisan ng ganoong tao. Mamatay na lang ako. Huwag kang magpasalamat. Huwag kang mag-alala. Magiging malambing ako. Binibini. Sumama ka sa akin? Huwag kang lumapit. Kumpara sa hayop na ito, si Sun Jian ay tunay na mabuting tao. Sayang lamang, wala akong utang na loob sa kanya at may pagkamuhi pa sa kanya. Kaya nang bitawan niya ako, ay natural lamang. Ito ang kapalaran ko. Hey! Han, napansin kong isa kang asong hayop na talagang mahilig magpanggap sa harap ng mga babae. Tatlong magagandang dilag, hindi ninyo alam. Nanikluhod sa akin at gumapang sa pagitan ng mga hita ko nang makiusap na palayain siya. Mukha talaga siyang aso. Hanggang dito na lang ang kaya mo. Halika, subukan mong hawakan ako. Sige, suntukin mo ako. masasaktan ka. Ikaw kanina, gusto mong galawin ang asawa ko. Ako, Ako ay pupunta. Ang gwapo ng aking asawa. ibinigay sa amin ni Apo ang pagkain. Ito ay masarap at maginhawang. Ito ang bigas na ito, na may tatak. Maihahambing. Apo, gusto mo ako... Ano ang gagawin ko sa iyo?
Ang tatlo sa kanila ay ang aking mga asawa. Natural na ingatan ko sila. Ano ka ba? Umalis ka. Hayop, yamang ayaw mong tumanggap ng mabuting pakiusap, huwag mong sisihin ang aking kalupitan. Ergo, Tumawag ng tao ang hayop na ito. ikaw lang na ganito. Nais mo pang pakasalan ng tatlong ito. Magagandang dilag ng lungsod. Ako na si Lolo Siyang ang tatamasa para sa iyo. Sugurin ninyo. Titingnan ko ngayon kung mapoprotektahan ka. Tingnan ko kung sinong manghas gumalaw sa aking asawa. Kumusta ka, mahal? Palabang babae, hindi na ako maglalakas loob ulit. Kung noon pa, pinatay ko na sana siya agad. Pero ngayon, hindi ako makakapanggulo sa aking asawa. Umalis ka na rito. Sa tuwing makikita kita, Son, hintayin mo? Ang kapatid kong lalaki ay isang opisyal sa korte. Nasaktan mo ako. Mamamatay ka? Ikaw, Nakagulo ako sa'yo. walang problema. Sa tubig, lupa ang panangga. Isang eskolar sa kabundukan, kaya palang magsalita ng matatas. Ang kaligayahang ito ay dumating ng bigla, di ba? Kailangan pa rin pabilisin ang pagtaas ng pagtingin sa akin upang makaligtas sa magulong mundong ito. Maaga na ang oras. Mga mahal kong asawa, magpahinga na kayo ng maaga. Ngayong gabi, tayong tatlo ang matutulog. Ikaw, sa sahig matutulog. Papatayin kita ng gujian. Nakita mo kanina, gaano siya kalakas. Nasa piling ko ang tatlo. Nakikita ko sila pero hindi ko mahawakan. Hindi pa tapos ang revolusyon. Kasama, kailangan pa nating magsikap. Huwag kang mag-alala. Ako ay isang marangal na lalaki. Matulog na tayo! Sumaklolo si Guzi dyan sa aking asawa. Tiyak na mas gaganda ang pakikitungo niya sa kanya. Kailangan kong maging mas aktibo upang mapasaya ang aking asawa. Ang dalawang babaeng ito, isang kayang protektahan si Son, isang kayang protektahan si Son, isang kayang maglambing at magpa-cute. Ako lang ang walang magawa. Pagdating ng araw, paaalisin niya ako. Ano ang gagawin ko? Siguro maging aktibo rin ako. Gusto nitong babae na agawin ang aking asawa. Sa mundong ito, ang makakilala ng lalaking tulad ni Haijian ay napakabihira. Siguro, ako rin. Ginoo, ngayon ang araw ng ating kasal, gabi ng pag-iisang dibdib. Alam kong ikaw ay mabuting tao. Nais ko rin gawin ang tungkulin ng isang asawa. Hindi maganda ito. Ginoo, hindi yan maginhawa. Sa ngayon, ganito na lang muna ang pagpapakasama ko sa'yo. Hindi mo ako sisisyon, di ba? Ito ang orihinal na kasalanan. Ang dating bahay ng amo ay iisang silid lang. Pag may nangyaring maingay mamaya at nagising silang dalawa, tiyak na bababa ang antas ng pagtingin. Sa halip na mawalan, para sa pangmatagalan. Tiisin ko muna. Tanga, paano kita sisisyin? Sa ganitong kalagayan tayo nagkakilala, kayo ay hindi bukal sa loob. Iyon ay likas lamang. Pagdating ng tamang panahon, tiyak na ibibigay ko sa inyo ang isang dakilang kasal. Ang bait mo, Ginoo, makakilala sa iyo. Ay pinagpalang biyaya mula sa nakaraan. Nadetect ang antas ng pagtingin ni Chucheng. Ang aking ikalawang asawa, napakagaling naman. Mukhang sa bawat 20 dagdag sa antas ng pagtingin, makakapamimigay ng isang beses. Kailangan kong lalong pagtuunan ng ikalawang asawa. Siya'y parang naglalakad na. Makinang naglilimbag ng antas ng pagtingin. Mahal, ikwento mo sa akin ang iyong nakaraan. Ipinanganak ako sa isang mayamang pamilya sa Jiangnan. Ang pamilya ko ay negosyante ng seda. May makapangyarihan na naiinggit sa galing ng pamilya ko sa paghahabi. Kaya ginawa ng maling paratang ang aking ama. Ikinulong. Sa huli, mahigit 100 miyembro ng pamilya. Maliban sa akin, na nailigtas ng isang misteryosong tao. Huwag kang umiyak, mahal. Ipapangako ko sa iyo. Tiyak na ipaghihiganti kita. Papagsamahin sa libing ang gagong opisyal na iyon. Ipinaghiganti mo siya. Ipaghihiganti mo ako. Muli, isang araw na puno ng sigla. May nangyari na, may nangyari na, may nangyari na. Ang iyong baka, pinatay ng iba. Tanging ari-arian ng orihinal na may-ari.
ipinahiram sa matandang magsasaka sa harap para makakararo. Pinatay ito. Si Sunhao, umaga, dala ko ang baka para mag-araro. Nang bigla na lang si Sunhao, parang nabaliw. Bumangga sa baka. Sa huli, isang saksak, pinatay niya ang baka. Muli, itong si Sanhaw ang isusumpa. Ikaw, pumunta ka, magmadali ka. Kunin mo ang baka. Makakain pa tayo ng karne. Kung mahuli ka, wala nang matitira. Gustuhin man niyang mamatay. Ibibigay ko sa kanya. Wag. Wag kang pumunta kailanman. Ang Sanhao at Sunhu ay magkasama. Ang Sunhao at Sunhu ay magkasama. Ang Sanhu ay pinuno ng hukuman. Wala kang kakayahang makipag-away sa kanya. Chinoo, mula pa noong unang panahon, ang karaniwang tao ay hindi nakikipag-away sa opisyal. Huwag ka na lang pumunta. Tama, ang lokal na pamahalaan. Ang pinakamalupit. Kung pupunta ka, baka lumaki ang problema. Talagang mahirap. Wag mo talagang. Sabihin na sinabi ko sa iyo. Talagang hindi mapapantayan ang pamahalaan. Ngunit may sistema ako. Aayusin ko sila, madali lang ito. Kung maisasaayos ko ng perpekto ito, mapapataas ko ang pagtingin nila sa akin. Sistema. Gusto kong mag-lots. Ang host ay nakatanggap ng isang set ng Bajikwan. Matagumpay na natutunan. Naidugtong sa isipan. Kakayahang labanan ay tumaas ng 68. Sa kasalukuyang mundo, ang limitasyon ng kakayahang labanan ng ordinaryong tao ay untong. Sistema. Napakagaling. Pakiramdam ko ngayon, lakas ko ay sapat para pumatay ng baka. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kailangang magtiis. 3 ginang, hintay kayo rito. Sandali lang ako. Babalik agad ako. Medyo mabuti naman. May lakas ng loob. Dati ko siya minamaliit. Eto na ang pagtaas ng pagtingin. Pero, tingnan mo ang hitsura niyang mahina at masusugatan. Huwag kang mamatay sa labas. Huwag mo namang gawin yan. Itong matandang baka, payat man ng kaunti. Pangpulutan sa alak. Medyo mabuti pa rin. Kainin ninyong lahat ng husto. Kung may sisihin, walang mata ito. Hindi maayos ang pagbangga. Kailangan pa talagang bumangga sa bata. Bagay ba na hayop lang ang bumangga nito? Tama ba, kuya? Ang bakang ito ay pag-aari ng bata. Namatay sa gutom ang mga magulang niya. Ang bakang ito marahil ang buhay na mismo niya. Masyado mo namang pinahahalagahan ang bagay na ito. Akala mo ba siya si Wusong na mandirigma? Sa kanyang mumunting pangangatawan. Pagdating niya, dapat siyang lumuhod at tawagin akong amo. Sunhao. Kukunin ko ang buhay mo. Upang mabayaran ang buhay ng aking matandang baka. Gusto ko ang buhay ng aso mo. Ibigay mo ang buhay ng matandang huwang sa aming pamilya. Yung batang walang hiya na iyon ay dumating pa. Itong hayop dati, kapag nakikita ko, laging yumuyuko. Ngayon, nagtapang pa at nagmalaki sa harap ko, talagang lumalaki na ang loob. Siya ay isang dutong. Sa mundo katumbas ng kapitan ng pulisya. Ngunit sila, wala man lang hitsura ng mga opisyal. Talaga nga, mga tulisan na kumakain ng tao nang walang iniwang buto. Sige, turuan mo siya ng asal. Basta wag mo patayin. Kuya, hindi mo pa alam. Itong hayop, nakapag-asawa ng 3, mga babaeng magaganda bulaklak. Ngayon ay aayusin natin siya. Yung 3 magandang dilag. Tama ka, kuya. Sige. Naku, malala na. Maliwanag na naghanda ng patibong ang kalaban. Naghihintay lang na mapasubo sa bitag ang batang ito. Ngunit ako ngayon ay, ang Phoenix sa kagipitan ay hindi kasing halaga ng manok. Talagang hindi ko siya matutulungan. Kapag nalantad ang pagkakakilanlan, maaring magdulot ng mas malaking gulo. Ngayon ay umaasa na lamang. Yaong babae ang kumilos. Dumating din pala yaong babae. Mukhang hindi rin simpleng tao ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit ang sitwasyon ngayon, talagang mapanganib. Kung ako ay kikilos. At malalantad ang aking pagkakakilanlan. Kung hindi ako kikilos, ang kanyang buhay ay nanganib. Ano ang dapat gawin? Hayop ka. Noong gabi ngayon, nagmalaki ka nung nasa likuran ng babae. Ngayon ay tapusin na kita para malaman mo ang kahihinatnan ng paglaban. Sira. Ang lakas. Imposible. Ikaw pa pala, paano ka naging ganito kalakas? Kuya, patayin mo siya. Ano pang hinihintay mo? Balian mo ang kanyang mga binti. 2 buhay na akong nabubuhay. Kailanman ay hindi pa nasubukan ng ganitong kasabik-sabik na karanasan. Ngayon ay sasagad ko na ang kasiyahan. Bakit ka nakatirik pa dyan? Ibinigay sa akin ang kanyang mga binti. Hindi alam ang sariling kakayahan.
Ako mismo ang kumilos. Papatayin kita. Sun Hu ang iyong kapatid na si Sun Hao. Ayon sa batas ng Dakyan, ay parusang kamatayan. Bilang isang opisyal, hindi mo isinaalang-alang. Sa halip ay pinahintulutan ng iyong kapatid na patayin at lutuin ng baka pang araro. Paglabag sa batas ng may alam ay mas mabigat na kasalanan, kayong lahat. Sa panahong ito, ang pagkain ay pangunahing usapin ng bansa. Kahit dumating ang punong magistrado, hindi niya sila maililigtas. Ayon sa batas ng Dakyan, ang pagpatay sa baka pang-araro ay tunay na parusang kamatayan. Mga kapatid, huwag matakot ang lalaking iyon. Huwag, kahit magaspang na papel, ay hindi niya kayang bilhin. Putulin natin ang kanyang dila. Basta huwag patayin. Tiyak na hindi siya makakapaghabla. Halos nakalimutan ko. Buti na lang nang dumating ako. Tinawag ko ang buong nayon para manood. Malamang ngayon, malapit na silang dumating. Sakto para makita nila kung paano ninyo pinatay ang baka at kinain ang karne, at kung paano ninyo ako inapi. Nakahanda ka na pala. Tangang-tanga ka. Kailan ka pa naging ganito katalino? Boss, takbo na kaya tayo? Kung mahuli tayo, talagang mapuputulan tayo ng ulo. Ilabas mo ang kapatid ko. Halang ang kaluluwa. Hintayin mo ako. Papatayin kita sa bandang huli. Sige. Matandang baka o matandang baka? Ang Panginoon ngayon, maghihiganti na lang para sa iyo. Hanggang dito na lang muna. Kapag sinalanta ko sila ng husto, makikipagpatayan sila sa akin at magiging magulo. Matandang baka di ka naman pala mahina. 2 asawa. Bakit kayo nandito? Ang 2 dalagitang ito malamang nagmamalasakit sa akin. Lihim na sumunod para protektahan ako. Hindi tamang lugar dito para mag-usap. Maya-maya kung makita ka ng mga taga-nayon na kumakain ng karne, hindi mo maipapaliwanag ng maayos. Saan naman may taga-nayon? Binubula ko lang sila. Isipin ninyo noong bagong dating ako. Hindi ko nga alam ang eksaktong kinaroroonan nila. Saan ako hahanap ng taga-nayon? Hindi lang siya marunong ng martial arts. May tapang at talino pa siya. Isang tao lang ay nalituhan na ng husto. Kahit ako, hindi kayang sa loob ng maikling panahon makaisip ng ganyang magandang paraan. Biglang tumaas ang 5 puntos ng pagiging positibo. Gusto ng unang asawa. Ang lalaking sanay sa gawa at salita. Medyo may talento naman siya. Balang araw pwede dalhin pabalik ng great show. Gawin siyang tagapayo. Gawin siyang tagapayo. Huwag kang tumayo. Maupo ka. Halika, Pupo. Napakabango. Kain. Dalhin ang natira pabalik para kay Cheng. Salamat, asawa. Hindi inaasahan sa mundong ito. Sumunod sa kanya. Bawat kainan ay may karne. Napakagandang baging. Hindi ako kakain. Mabuti ako. Ang bango talaga. Matakaw ka. Bigyan kita ng karne. Asawa, nakauwi na ako. Asawa? Hindi ka ba nasugatan? Wala. Mabuti naman ako. Pumasok at umupo. May dala akong karne para sa iyo. Maupo ka na. Asawa, tunay kang may tapang at talino. Si Cheng ay napangasawa mo. Biyayang pinaghirapan sa nakaraang buhay. Nasukat ang pagtingin ni Chu Cheng. Umasenso sa 60. Maaaring magsagawa ng isang epikong pagguhit. Maamo at matulungin. Huwag masyadong magsaya ng maaga. Ngayon ay lubusan na kaming nakagalit. Ang taong iyon na si Sun Hu, sila ay babalik para maghiganti. Walang problema. Ako ay may sariling paraan. Paano haharapin? Natatakot sila sa pagkakatuklas ng pagpatay ng baka. Namalang Taj, sa araw na ito ay tiyak na hindi siya babalik sa nayon. Kaya, ang tanging pagkakataon nilang maghiganti sa akin ay sa bukang liwayway sa unang araw ng buwan. Tama. Aming asawa ang nagpakasal sa aming 3, bawat buwan. Paano natin ito gagawin? 150 kating bigas lamang. Pagdating ng panahon, ibibigay ko ng isahanan, ang para sa kalahating taon. At bukod pa riyan, ang ating pamilya ay may karne sa bawat pagkain. Huwag kang magibang. Isang bigayang paghahatid para sa kalahating taon ay 700 kati. Sa ngayon sa buong Hongshan County, ang mga taong kaya maglabas ng ganito karaming bigas ay mabibilang sa daliri. Sa kasalukuyan sa tahanan ay wala nang gaang na itarabig. Kahit pa kami ay maging mas matipid sa pagkain at gastos, hindi aabot sa 50 kati. Ang taong tulad ko ay may kakaibang paraan. Manood lamang kayo. Kumain ka. Sa pagtulog mo kagabi. System, gusto kong magbunot. Nadetect ang antas ng pagnanais ni Chu Cheng na umabot sa 60. Maaari kang magsagawa ng isang epikong pagbunot. Gagamitin ba ng host? Gamitin. Binabati kita host sa iyong nakuha.
20 piraso ng mas malakas na antibiotiko. 10 piraso ng dekalidad na bagong enerhiyang pamingwit. 5 piraso, 10 piraso ng mas malakas na adrenalina. 10 puntos ng arbitraryong uri, 10 puntos ng arbitraryong katangian. Hindi ba't yaman na ito? Ang mga mapagkukunang ito ay eksaktong makakaltas sa lahat ng kasalukuyang problema. Oo nga pala, system. Ilagay mo ang lahat ng aking puntos sa halaga ng lakas. Malapit nang maabot ang limitasyon ng ordinaryong tao na iti. Hindi ito batang eskolar. Hindi sa bahay nag-aaral ng iyong mga sulatin. Lumabas ka. Mangisda. Ikaw pa. Mangisda pa. Sa maliit mong pangangatawan, bago ka makakita ng isda, mauuna kang mahulog sa ilog. Nag-asawa ng 3 gamit ang buhay. Hindi sa bahay gumagawa ng bata. Hindi mo alam kung bakit ka tumakbo palabas. Mangisda pala? Ang mga isda sa lawang ito, tiyak na naubos na ng mga nangisda kaysa mag-aksaya ng oras dito. Maghanap na lang ng ibang paraan. Iba ito. Dahil mahina ang kanilang kasanayan at hindi maganda ang gamit pangingisda, maniwala ka man o hindi, kapag ako na ang kumilos, hindi magkakasya ang basket na ito. Ginoong Escolar, son, baka nagugutom ka na at nababaliw. Nagsasabi ng kalokohan dito. Hindi alam ng buong nayon na wala kang alam kundi magbasa. Walang ibang kaya. Ngayon, kung makahuli ka man ng isang isda, matutulog ako sa iyo gabi. Hindi na kailangan niyan. May 3 akong asawa, hindi kita kailangan. Ngunit, kung makahuli talaga ako ng isda, magtatanim kayo para sa akin ng 1 buwan. Ano sa palagay mo? Usapang tapos. Kung hindi ka makahuli, ang aming mga damit sa susunod na buwan, ipapalabas sa iyong 3 asawa. Sige. Ito ang bagong enerhiyang baras ng pangingisda. Kapag ibinaba, kuryente agad ang papatay sa maraming isda. Sa oras na yon, sobra-sobrang isda na hindi mauubos kahit kainin pa. Ano ito? Bakit iba ito sa karaniwang baras ng pangingisda? Mga asawa, umatras muna kayo. Hawak niya ang sirang baras na iyon. Gusto niyang makahuli ng isda. Siguro nasiraan na. Ginoo, may isda na. Bakit kusang lumutang ang isdang ito? Ako ay nangingisda. Lumalabas ang lahat sa ganitong paraan. Asawa, kunin mo ang isda. Ginoo, magkukulang ito sa 3 hanggang 4 na dyan. Makakakain na naman tayo ng karne ngayong gabi. Hindi ito mabibilang. Namatay ang isdang ito ng kusa. Swerte lang siya. Kung makakapagpalutang ako ng mas maraming isda, ano pa ang gagawin mo? Sa ilog na ito, normal lang ang kaunting lumulutang na isda. Kung makakahuli ka ng mas maraming isda, amin kaming aamin ng pagkatalo. Kayong mga babaeng probinsyana, bakit hindi nyo tinutupad ang salita nyo? Asawa, huwag kang magalit sa kanila. Panuurin mo ang inyong asawa na mananakit sa kanila. Maliliit na isda. Magpakita kayo agad. Dolly Dolly. Ginoo, ang galing mo naman. Wala pang 1 oras. Nakahuli ka na ng ganito karaming isda. Antas ng pagmamahal 60, tumaas sa 65. Kung ipagpapalit ang mga isdang ito sa salapi, maaaring umabot sa 150 kilo. Kung magpapatuloy ng ganito, talagang magagawa ng Ginoo bago matapos ng buwan. Magluto ng 450 kilong alak, gumawa ng 450 kilong pailing pagkain. Di ba? Antas ng pagmamahal na dinwepi tumaas sa 24. Talagang magaling ka, Binibini? Humanga ako sa'yo. Antas ng pagmamahal 12 tumaas sa 15. Kung gayon ngayon, ano dapat ang itawag mo sa akin? Ginoo? Hoy! Ginoong son, alam ko nang magaling ka. Nakahuli ng ganito karaming isda. Pwede mo bang bigyan ako ng isa? Kahit anong gusto mong gawin ko, gagawin ko. Tumayo ka lang diyan. Ikaw! Wala ka na bang sasabihin mula ngayon? Para sa aming pamilya, magtatrabaho bilang manggagawang pangmatagalan ng 1 buwan. Ginoong son, nagbibiro lang ako kanina. Seryoso ka ba talaga? Yung asawa ko, nasugatan ng katawan, hindi makapagtrabaho. Ngayon, kaming 5 mag-anak, umaasa lang sa akin para magtrabaho. Hindi! Ikaw ang naghihirap mag-isa. Bubungkalin ko ang lupang tiwangwang. 1 mangkok ng salapi bawat 2 araw. Ano sa palagay mo? Totoo ba ang sinasabi mo? 1 mangkok ng salapi bawat 2 araw. Mas malaki ito kaysa sa ibang mayayaman. Mas malaki ang ibinibigay. At bukod pa yan, sa ibang mayayaman, kailangan mo pang magpakisuyo sa koneksyon. Kailangan mo pang magpakisuyo sa koneksyon bago ka makapagtrabaho bilang manggagawang pangmatagalan. Hindi lang yon. Pakiusap din sa 2 ale. Mabuting bagay. Tulungan akong ipaalam sa mga tao sa nayon. Ang gustong kumita ng pagkain, magtipon sa entrada ng nayon. Sige. Sun Shukai. Wang Shozi. Totoo ang kanila. Han Yutian.
Talagang makakapagpalit ng isang mangkok ng pagkain. Hindi masama at si Han ay mabilis at mahusay magtrabaho. Ang mga taong mas maraming nagambag ng lakas. Ano pa? Sa aming nayon, may 10 tao. Kahit ang sarili mong pagkain ay problema, ano ang ipamimigay mo sa amin? Asawa, ikaw at si Matanda, dalhin ang mga isdang ito sa bayan upang ipagpalit sa pera. Ayon sa kasalukuyang presyo sa merkado, tinatansya kung makakapagpalit ito ng 300 kati. Sapat na para sa lahat. Tungkol naman sa pagkain pagkatapos nun, ako na ang bahala. Ngunit ngayon ay matinding tagtuyot. Kahit pa tayo ay mag-igib ng tubig mula sa ilog. Ang pinakamahalaga ay sa ngayon, wala rin tayong masyadong binhi. Kahit pabungkalin natin ang lahat ng lupa, wala naman tayong itatanim. Naplano ko na ito matagal na. Halika. Ano ito? Wala pang patatas sa mundong ito. Mababa ang ani ng mga tanim na pagkain, kaya sila ay nagugutom. At ang mga ito sa akin ay super patatas na ibinigay ng sistema. Hindi lamang matibay sa tagtuyot at madaling tumubo, kundi mataas pa ang ani sa pagkakaroon ng mga ito. Madaling masosolusyonan ang problema sa pagkain. Ito ay tinatawag na patatas. Sa mga aklat na nabasa ko, ay natuklasan ko ang bagong uri na ito. Basta itanim lamang ito sa lupa. Talagang makakapagpatubo ito ng sapat na pagkain. Ganun ba talaga ito kahimala? Si Sun Shukai ay isang taong nag-aral. Mas marami siyang alam kaysa sa amin. Sandin lang natin siya. Basta sundin ninyo ang aking sinasabi. Pagkain, ginagaranti ako na walang kahit isang butil ang mawawala sa inyo. Asawa, sumasama na ako sa Matanda. Pumunta sa lungsod para magpalit ng butil. Bilisan mo, bumalik ka agad. Taro na. Warner, ikaw ang bahala sa pagdadala ng mga tao. Alagaan ang mga patatas na ito. Hatiin lamang ang patatas sa maliliit na piraso. Balutin ng maigi ng putik. Hintayin tumubo ang mga ito. Saka itanim sa lupa upang mahinog ang mga ito. Sige, ipagkatiwala mo sa akin ang mga ito. Nahirapan ka na. Sumama ka sa akin. Asawa, bakit ka malungkot? Si Cheng at One Air. Ako lang ang walang ginagawa. Pakiramdam ko, wala na akong silbi. Mali ang sinasabi mo, asawa. Ang kakayahan mo. Ang ipinagagawa ko sa iyo. Siyempre, ito rin ang pinakamahirap. Hawakan mo ito. Dalhin mo ang mga tao sa nayon. Umakyat sa bundok para manghuli. Magandang bakal. Ito ang unang pagkakataon kong makakita ng ganoong kagandang busog. Gawa rin ito ng aking asawa. Hindi mahalaga. Basahin ang mga librong iyon. Ginawa ayon sa prosesong nakasulat doon. Akala ng iba ay puro libro lang ang alam ng asawa ko. Hindi ko inasahang napakatalino niya. Nakagawa ng napakaraming kagila-gilalas na mga bagay. Ang lakas ng busog na ito. Ituturo ko sa iyo kung paano gamitin. Kaliwang kamay. Ang bango-bango mo! Ang mga kalamnan mo ay napaka-elastiko. Gusto ko ito. Dito. Tumutok dito. Pagkatapos, pag-isahin ang 3 punto sa target. Matapos tumutok, marahan lamang napisilin ang gatilyo. Ilabas ang iyong daliri. Napakalakas na kapangyarihan ito. Sa pagkakaroon ng kayamanang ito, maaari na tayong umakyat sa bundok para sa itim na oso at mabangis na tigre. Napakagaling mo talaga. Kung gayon, hindi ba dapat bigyan ako ng asawa? Nang kaunti. Parang hindi maganda. Masama para sa moralidad. Walang ibang tao dito. Isang halik. Sa wakas ay iaalay ko ang aking unang halik sa mundong ito. Magandang kapalaran, masamang kapalaran. Ano ang ginagawa mo? Jinang Chu, dinakip ng nakataling tigre. Ano? Tumigil. Saan ninyo nakuha ang napakaraming isdang ito? Ito ang aking asawa. Huli niya sa ilog. Katarantaduhan, tulad ba ng eskolar na iyon? Ay magagawang manghuli ng isda? Sa tingin ko. Malinaw na ninakaw ninyo ang mga ito. Hindi ito ninakaw. Ito ay tunay na huli ng aking asawa na sarili niyang nahuli. Kung hindi kayo naniniwala, mangyaring matanong sa ngayon, sila lahat ay makakapagpatotoo para sa amin. Tigil ang mga salita. Narito ang mga saksi at ebidensya. Nagtatangka pa rin kayong magkaila? Mga bantay. Pabalik sa hukuman para kumpiskahin. At itong ginang dadalhin din. Opo. Hindi ninyo ito magagawa. Bitawan niyo ako. Hindi ninyo ito dapat gawin. Hayaang sumama ka kay Cheng sa bayan. Hayaang sumama ka kay Cheng sa bayan. Pinapansin kita lamang dahil sa iyong amain na naglilingkod doon. Walang ibang maglakas loob gambalain ka. At ngayon, nanonood ka na lamang. Dinala si Cheng ng gagong si Shihu. Dinala. Ako ay napagbintangan. Kung hindi dahil kay Hu, na iginagalang ang aking amain.
Ako rin sana ay dinala niya. Na makauwi, ang magbigay alam sa inyo. Ano ang nangyari? Dinala si Shen Cheng ni Shihu at ng kanyang mga tauhan. Ano? Pupunta ako sa hukuman para iligtas si Cheng. Manatili kayo rito para magbantay. Hindi ka maaaring pumunta. Hindi ka pwedeng pumunta. Sila Sanho, sila Haiho, tiyak na handa sila kung bigla kang pumunta sa opisina ng pamahalaan. Huwag mo nang iligtas ang lungsod. Ikaw mismo ay mapapahama. Chino, tunay kang mapagmahal at may paninindigan upang mailigtas ang lungsod. Hindi mo halintahan ang sarili mong kaligtasan. Tunay kang maaasahang tao. Ang pagkamagiliw ay tumaas mula 28 hanggang 32. Sasamahan kita. Wala na ba silang pakiramdam sa batas? Hindi kayo pwedeng pumunta. Ang asawa ng punong lalawigan nagkaroon ng kakaibang sakit. Humahanap siya ng mga tanyag na doktor upang gamutin ang asawa. Kaya ipinasa niya ang mga gawain sa pamahalaang bayan sa kapitan ng bayan. Ay ninong ni Haiho, magkakampi sila. Kung kayo ay pupunta, hindi na kayo makababalik. Sandali ka. Ano sinabi mo kanina? Kung kayo ay pupunta, hindi na kayo makababalik. Ang kapitan ng bayan ay ninong ni Haihu. Hindi. Ang asawa ng punong lalawigan nagkaroon ng kakaibang sakit. Anong sakit ng tiyakan? Ang pinsan ng tatay ko, parang may kung anong bagay. Ang nakagat sa kanya namula ang sugat. Maraming tanyag na doktor ang nagsuri. Walang makagaling. Impeksyon sa sugat iyon, namaga dahil sa bakterya. Nagdulot ng patuloy na mataas na lagnat. Mabuti naman, may pag-asa na ang lungsod. Anong ginagawa mo? May naisip na akong paraan. Matanda. Narito. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon upang ituwid ang iyong pagkakamali. Ngayon na, samahan mo kami para makita ang pinsan ng tatay mo. Kumbinsihin mo siya. Dalhin mo kami sa punong lalawigan. Sabihin mo, kaya kong gamutin ang sakit ng kanyang asawa. Pupunta na ako. Bilisan mo. Binigyan ako ng sistema. Tiyak na gagaling ang asawa ng punong lalawigan. Maari kang magpagaling. Katarantaduhan, huwag mong isipin. Hindi ko kayang tiisin ang batang ito. Siya ay si Sanshu. Siya ay tinatawag na bata. Isang Shukai Scholar nung ika-7 taon ng panahon ng Qianwu. May titulo siya. Siya ay isang taong marunong siyang magpagaling ng sakit. Kahit ang inahing baboy ay makakaakyat sa puno at nangangarap ka pang makita ang punong lalawigan, umalis ka sa aking klinika. Pinsan. Umalis ka. Kagalang-galang na, pangalawang punong lalawigan. Ang mga salita ninyo, kung makakaakyat man o hindi ang inahing baboy sa puno. Hayaan muna natin iyon. Hindi mo naman ako. Paano mo malalaman na hindi ako marunong ng medisina? Lahat tayo ay mga taong nag-aral. Hindi ba natin alam? Ang prinsipyong ang nakakaalam ay hindi nagsasalita. Ang nagsasalita ay hindi nakakaalam. Ikaw, naglakas loob kang magsanon sa akin? Tatanungin kita, ang asawa ng punong lalawigan. Ang mga manggagamot ay walang magawa. Hindi ba? Ang manggagamot ay hindi nagtatanong kung saan nanggaling ang pasyente. Ngunit hinahanap lamang niya ang tamang lunas para sa sakit. Tama. Kung gayon, kagalang-galang na pangalawang punong lalawigan. Ngayon, isinusugal ko ang aking ulo na kaya kong pagalingin siya. Bakit mo ako pinipigilan sa lahat ng paraan? Ako. Ay walang mali. Ngunit kung sa hinaharap, ako ay tunay na may kakayahan sa medisina at tunay na makapagpapagaling ng sakit na ito. Ang asawa ng punong lalawigan. O namatay sa iyong mga kamay. Ito. Ang batang ito ay magaling magsalita. Hindi tulad ng sinasabi na siya ay walang silbi. Kagalang-galang na pangalawang punong lalawigan. Narinig ko na maraming tanyag na manggagamot ang pumunta upang magpagaling. Kahit na hindi nila napagaling. Bakit ngayon, ako na may buong katiyakan, ay aking itinatakwil sa labas ng inyong pintuan? Paulit-ulit kong sinasabi, kung hindi ko siya mapagaling, ako, si Ginoong Bata, ay dadalhin ko ang aking ulo para makipagkita sa iyo. Isama mo ako. At ako rin. Ikaw ay matalino. Maaari ko kayong samahan. Ngunit may isang bagay. Kung sakaling may anumang masamang mangyari, huwag mong idamay ako. Ginoo, karaniwang mamamayan na si Sun ang nakikipagtagpo sa Panginoong Wang. Ang sakit ng aking asawa. Nakapagkonsulta na sa maraming tanyag na doktor. Ngunit kagaya ninyong napakabata, ito pa lamang ang una. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang Ginoo. Yamang ito ay minanang panggagamot. Ang mga magulang. Kilala ba kaya? Ang mga magulang ng karaniwang mamamayan, dati ay nahirapan. Namatay noong mga unang taon. Subalit ang reseta ng aking mga ninuno, espesyal sa paggamot ng ganitong uri ng karamdaman. Paano itong tao ay nangahas na gumawa ng gawa-gawang kwento na manlinlang sa Majin Ongzi kung hindi magaling? Pagkatapos ng ilang sandali at matuklasan ni Magistrate Wang ang hinala, siya ay pugutan ng ulo. Ako ay madadamay pa. Hindi ako naniniwala sa inyo, Ginoo. Kundi kahapon, ang aking asawa ay napasok sa kawalan ng malay. Ngayon kahit gamot, ay hindi na niya mainom. Doktor, ngayong araw, Ginoo, kung wala kayong makalangit na pamamaraan, mangyaring umuwi na lamang. Ginoo, yamang ganito si Maginoong Wang at ayaw na istorbohin pa ang asawa. Sa huling katahimikan, umuwi na tayo. Mabuti na lang hindi na kailangang pumasok. Kung hindi ay malaking problema sana. Tayo na. Ginoo, kung kayo ay may tiwala sa akin si Sun, nais kong subukan. Wala akong ganap na katiyakan. Ngunit, kung hindi man, ang dapat na araw ng pagyao. Walang salita. Ngunit kung may pagkakamali, ibibigay ko ni Sun ang aking buhay. Ako? Sige.
Ginoo, mangyaring sumama kayo sa akin. Ito, ako. Ginoo. Matatagalan na lamang siguro ng kaunti. Ano? Ginoo. Nanginginig na ang mga kamay. Ang karamdamang ito, mas malala pa kaysa sa inakala ko. Mukhang hindi sapat ang isang antibiotiko. Kahit papaano, kailangan ng enhanced na bersyon ng adrenalina sa puwet. Medyo malaki ang mawawala. Ginoo, kakasabi mo lang na ginagarantiya na maliligtas mo ang aking asawa. Sumasampalataya ako sa demonyo niya. Anong kakayahan sa medisina meron sa pabrikang ito? May paraan talaga ako para malunasan ang asawa mo. Gayunman, ang halaga ay medyo malaki. Basta maliligtas lang ang asawa ko. Walang kinalaman sa bakal. Walang kaugnayan para magamot ang inyong asawa. Kailangang palitan ng 10 taon ng aking buhay. Gago ka. Lalong sumasama ang paggawa mo ng kuwento. Ngunit, pagiging mapagkalingan ng manggagamot, ang pagliligtas ng isang buhay ay higit pa sa pagtatayo ng 7 palapag na stupa. Lalo pa nga kayo ay isang matapat, marangal at malinis na opisyal. Huwag 10 taon. 20 taon. 30 taon. Hindi alintana. Maglalagay na ako ng karayom para sa inyong asawa. Sistema. Kunin ang sobrang adrenalina at ang super antibiotiko. Ginoo, ano ito? Bakit hindi ko ito nakita sa ibang doktor? Ito ay ang mina ng soul returning needles ng aming pamilya. Pagkatapos mailagay ang mga karayom, garantisadong gagaling ng sakit. Umatras po kayo. Maglalagay na ako ng mga karayom. Ako ay maglalagay na ng karayom. Panginoon, sa palagay ko, wag na lang. Ang manggagamot na ito ay napakabata pa. Natatakot akong baka hindi siya maaasahan. Kung ikaw ang makapagpatay sa tao, kasama akong maipalilibing sa iyo. Hayaan mo na siya. Ito na nga lamang ang paggagamot sa patay na kabayo na parang buhay pa. Kahit hindi niya maalis ang sakit ng aking may bahay, hindi ko siya sisisihin. Gumaling na. Ano? Ganito kabilis? Nakita ko ang ibang magaling na manggagamot ay tuturo ng karayom. Maraming karayom ang ginagamit. Sa loob ng isang damuhan ng insenso, ang may bahay ay tiyak na magigising. Ang isang unit ng insenso ay lumipas na. Bakit wala pa rin kilos ang may bahay? Maaaring itong sunshu. Patuloy lang akong nililinlang. Naku, tiyak na nalaman na ng Panginoon. Ano ang gagawin? Amo, narito na ang may bahay. May bahay. Nagising ka nga talaga. Gumaling na ako ng husto. Dumating ako para partikular. Magpasalamat sa magaling na manggagamot sa pagliligtas ng buhay ko. Mabuting kalooban ng pinakapuso ng manggagamot. Ang pagpapagaling sa may bahay ay likas na tungkulin ko bilang manggagamot. Walang anuman. Sa kalagitnaan ng aking paghihimatay, parang napadaan ako sa pintuan ng impyerno. Ang magaling na manggagamot ang nagligtas sa akin. Amo, ang malaking kabutihang ito. Dapat mong tiyak na gantihan ang magaling na manggagamot. Ang hamak na mamamayan ay may isang bagay na nais hingin ang tulong ng Panginoon. Ngunit walang problema. Ginoo, ang inyong malaking kabutihan at biyaya, mangyaring tanggapin ang pagyukod ko. Ako po si Wang. Huwag naman po. Talaga pong pinagaling ni Sun ang inyong kabiyak. Kung gayon, hindi ako. Dahil din kay Wan Yugong. Makakatanggap ng pagkilala mula sa inyo, kagalang-galang. Ang inyong kabiyak ngayon ay halos gumaling na. Kailangan lamang ng pangangalaga ng mahigit 1 buwan. At siya ay gagaling ng lubusan. Ngunit sa kasalukuyan, ang inyong abang lingkod ay may isang bagay. Nais kong humingi ng tulong sa inyo, kagalang-galang. Walang sagabal, sabihin mo. Pinuno ng Siande na si Sun Ho. Nais agawin ng aking asawa. Sa kasalukuyan, ang aking asawa ay nakakulong sa bilangguan. Muli ko pong hinihiling sa inyo, kagalang-galang, na magpasya para sa inyong abang lingkod. Ano? May ganito nga ba? Huwag kang lalapit. Ano ang balak mong gawin? Ang balat na ito ay talagang makinis at malambot. Ang balat na ito ay talagang makinis at malambot. Kaya pala kahit mamatay ang lalaking iyon, gusto ko pa rin pakasalan at uuwi sa kanyang bahay bago mamatay. Sa isang kagandahan tulad mo, magpakasaya kahit sandali. Sa oras ng kamatayan, komportable pa rin. Tumulong! May tao ba diyan? Saklolo. Medyo mabangis ang ugali. Pero ito ay kawili-wili. Ang mga bantay ay tinawag ng kapatid kong si Sun Hao upang uminom ng alak kahit sumigaw ka hanggang mawalan ng boses. Asawa? Nasaan ka na? Madali? Sagipin mo ako? Basura yang yon. Umaasa ka pa siyang magliligtas sa'yo. Malapit nang magtanghali. Pag-akyat niya sa entablado. Kukunin ko kayong magkapatid. Isasama para magsama-samang maglaro. Binibini. Kapag sumama ka sa akin, makakapagpakasa sa magdiwang. Sinisiguro kong hindi ka pababayaan. Hindi ka pababayaan ng asawa ko. Basura yang yon. Tumitingin ka ba sa ihi mo? Ang babae niya ay napusuan ko. Swerte niya yon. Halika na. Chinoo. Binibini, naglalaro ka pa ng mind game sa akin, gago? Kumain ka ng tae. Panginoong Wang,
General Sun Hu, kung hindi ko nakita ng personal, hindi ko malalaman na sa korte. Panginoong Wang ay nagpulong. Mali ang nakita mo. Anong akala mo sa akin, tanga? Nakita ko ng personal. Mangahas ka pang magdahilan. Ikaw talaga ang nasa harap ng Panginoon. Ipinagbintang ako. Huwag kang maniwala. Sa isang panig ng batang ito, nagpulong si Panginoong Wang. Isang walang kinalamang bagay para patayin ako. Tiyak sa harapan niya, nagpapanggap lang. Tiyak na ikaw ang nasa harap ng Ginoo. Isinumbong ako. Huwag mong paniwalaan ang batang ito. Isang panig na si Ginoong Wang ay nagpulong sa isang walang kinalamang basura upang papatayin ako. Tiyak na sa kanyang harapan, nagpapanggap lang. Ikulong siya. Ganun. Gaya ng inaasahan ko. Si Ginoong Wang ay umarte lamang pagkaalis ng bata. Sandali! Ginoo, sa ganito lang siya ikukulong. Napakadali para sa kanya. Kahit ako'y iyong isumbong. Nasiya sa ating mabuti bago parusahan. Anong klaseng tao ka? Ang lakas ng loob mong hadlangan si Ginoong Wang sa pagpapatupad. Ginoong Wang, pakiusap bago mo siya parusahan. Bigyan ninyo ang inyong abang lingkod ng isang sandali. Isang hamak na karaniwang tao. Ang lakas mong utusan ang Ginoo. Sige. Umalis na tayo. Paano nangyari ito? Ginoo, huwag kayong umalis. Malinaw na ako'y paluin ito, Ginoo. Sinaktan ng aking asawa. Pinatay ang aking baka sa pagsasaka. At papatayin pa ako, di ba? Son Jen, huwag kang aalis. Pagkalabas ko, tiyak papatayin kita. Salamat sa pagpapaalala. Bago iyon, kailangan muna kitang patayin. Mahal, ipaghiganti ka ng iyong asawa. Dalawang oras na ang nakalipas. Bakit hindi pa sila nakakabalik? Tiyak na si Ginoong Sun ang nagkukunwaring doktor na manggagamot na halata ng pinuno ng distrito. Hindi pwede. Kailangan kong pumunta sa tanggapan upang tingnan. Ginoo. Buti na lang dumating kagad, Ginoo. Ngayon ang bata ay nasa pangangalaga mo na, Ginoo. Naputol ang lahi. Pinatay mo ang bata. Hindi naman. Kinapon ko lang siya. Anong gusto mong gawin? Huwag kang lalapit. Maglakas loob kang manakit sa akin. Tiyak na paparusahan dyan ng Panginoong Wang. Hindi mo alam. Ako ang gumaling sa sakit ng asawa ni Panginoong Wang. Ngayon ako ang tagapagligtas ng kanilang pamilya. Kaya, kahit hindi ito nangyari ngayon. Ang sakit ni Ginang Wang, hindi nagawa ng maraming doktor na manggagamot. Paano mo? Hindi mo dapat ito inaalala. Pagpayo sa iyo. Nakagalit sa taong hindi dapat galitin. Ginoong Sun. Kuya Son. Ginoong Son, wag. Mula ngayon, hindi na niya kailanman. Ganito, nasiyahan ka ba? Ano man ang gagawin ng Ginoo, gusto ko... Sige. Tara na. Umuwi na tayo. Kaya ganito, ikaw ang nagligtas. Ang asawa ng mahal na Ginoong Muling at naging kanyang dakilang tagapagligtas pa. Napakaraming banal na manggagamot, mga bagay na hindi magawa. Paano mo nagawa iyon? Sign ng panggagamot. Isa lamang ito sa maraming kakayahan ng asawa. Hindi masyadong natatangi. Sa hinaharap, malalaman ninyo, ang inyong asawa, gaano ba talaga kalakas? Ginoong Sun, gumagabi na. Hindi ligtas ang maglakad sa gabi. Kayo at ang inyong may bahay. Dito sa aking dukhang tahanan, manatili ng isang gabi. Bukas ng umaga, magpapadala ako ng tauhan. Maaari ba? Ang mahal na Ginoong Yucheng. Sige, ayusin ko muna. Tito, hintayin mo ko, sasamahan kita. Si Wang Yong ay biglang kay asawa. Napakalaking pagbabago ng ugali. Mukhang ang mga pangyayari kanina ay totoo lahat. Siya ay tunay na mahusay na tao na nagtatago ng kakayahan. Pagtaas ng antas ng pagmamahal mula 30 hanggang 40. Dagdag na naman sa antas ng pagmamahal. Ang buhay na ito ay magiging maayos na. Kahanga-hanga ang lakas sa labanan. Pambihira ang kakayahan. Marunong gumawa ng sandata. Bihasa rin sa panggagamot. Dalhin siya sa aking dakilang zoo. Maging aking kabayo. Hindi mag-aalala sa paggamit ng dakilang mithiin. Pagtaas ng antas ng pagmamahal mula 15 hanggang 25. Ang pangalawang asawa ngayon ay napakagaling din. Mula ngayon maglilingkod ako ng buong puso. Ibibigay ang pinakamamahal na bagay sa asawa upang pasalamatan ang kanyang malaking kabutihan. Pagtaas ng antas ng pagmamahal mula 65 hanggang 80. Chino, ang lakas na ito ay sakto. Ang sarap. Binibini, magpahinga ka muna. Pinagmamalasakit kita.
Ginoo. Walang ibang tao ngayon. Sabihin mo ang totoo. Ano ka ba talaga? Ang kakayahan ay pinakita ng Ginoo. Hindi ito ordinaryong tao. Baka siya rin ay anak ng isang dakilang pamilya. Angka ng mga prinsipe at general. Kung ganoon, may pag-asa ng maganti ang aking malaking galit. Baka sakali lihim na nagtayo ng isang hukbo. Ang lahat ng nangyari noon, ginawa ng kanyang mga tauhan para sa kanya. Ang lalim ng pagkakubli. Ang husay mag-imbento nitong dalawang babae. Ang aking pagkakakilanlan, hindi na kailangan magtanong pa ang mga binibini. Kapag hinugna ang panahon, ako mismo ang magsasabi sa inyo. Ngayon, ang kailangan ninyong malaman. Sumunod kayo sa akin. Kayong tatlo. Hindi na muling dadaan sa hirap. Ang kama ngayon. Kaya tayong tatlo. Dapat kasya sa pagtulog. Matulog na tayo. Sandali. Bakit mo hinuhubad ang damit? Hindi ko pa. Kung gusto mong matulog, si Cheng ang sasama sa iyo. Laging ganito ang nangyayari. Sige, matulog kayong tatlo. Sa higa ko matutulog. Hindi. Binibini, bakit ka umiiyak? Asawa mo, ayaw mo ba sa akin? Hindi naman, paano ako ayaw sa'yo? Kung gayon asawa mo, bakit ayaw mo ako magsilbi sa pagtulog? Hindi ko ayaw sa kanya siya. Mabuti. Mabuti. Kung gayon ngayon, asawa ko, samahan mo akong matulog. Kayo, dalawa, kung nais matulog dito, umakyat kayo mismo. Hindi ko kayo pinipilit. Matulog. Kung tunay niyang mapag-aalagaan ang aking pamilya, magtatanggal ng kahihiyan, mapanatili ang magandang pangalan at maging sa kasaysayan, kung gayon nais kong maglingkod sa kanya habang buhay, kahit maging alipin o utusan man. Asawa ko, gayon man, bilang iyong asawa, nais ko rin ang gawain na yun kasama mo. Ngunit kung gagawin natin yun, maaring mag-ingay. Baka naman, medyo hindi maganda. Iniligtas ako ng aking asawa at itong napakabuti sa akin. Nais ko lamang ibigay ang pinakamainam sa aking asawa, maging babae ng aking asawa. 2 ate. Bagamat hindi sinasabi sa salita, ngunit nadarama ko sa kanilang puso. Meron ding damdamin sa asawa. Ngayong gabi, magiging natural na lang ito. Kung gayon gagawin ko ng marahan. Sa nakaraang buhay, ni hindi man lamang makapagbigay ng dote. Sa buhay na ito, may magandang babae sa aking piling. Malugod na tinatamasa ang biyaya ng maraming asawa. Ang sarap ng tulog ko. 2 ginang. Mukhang walang sigla. Kuwento. Buong gabi tayong ginulo. Makatulog ng mahimbing. Medyo hindi pa sanay. Si matanda. Hindi ba siya sasama sa amin? Bumalik sa na yon. Panginoong Son, maayos po ba ang pahinga ninyo kagabi? Mabuti. Mamaya ay isasakay ko kayo sa karwaheng ito para mauwi kayo. Kagalang-galang na Wang. Ngunit ang mga bagay sa karwaheng ito ay Ipagkaloob sa inyo ang 300 katinang bigas at ilang mga tela. Patunay na ang kagalang-galang ay personal na sumulat. Natatakot ang kagalang-galang na sa dami ng bigas na ito. Baka pag-interesan ng mga refugee sa pagkakaroon ng plaking ito, hindi sila maglalakas loob na balakin laban sa pamilya ng Panginoon. Ang kagalang-galang pa, sa ngayon, hindi makapagbigay ng totoong ginto at pilak. Ngunit kahit papaano, ang mga butil at kargamento ay makakarating sa Panginoon. Yamang ito ay mula sa kagalang-galang na Wang. Pagpapakita ng kanyang pagmamalasakit. Ako pong hamak na mamamayan ay tatanggapin ng buong galang. Sa pagkakaroon ng mga bigas na ito, sa darating na 2 buwan, Mga ginang, umuwi na tayo. Panginoong Scholar Sun, nakabalik na kayo. Lolo, kailan ka bumalik? Ang bahay kong ito. Inayos ni Magistrate. Binigyan niya ako ng pilak upang humanap ako ng tao sa bayan para kay Ginoo at 3 ginang tumira ng mas maayos. Ang Magistrate Wang na ito, matagal ng magandang reputasyon. Sa ngayon, siya ay taong maaaring maging kaibigan. mahal. Mula ngayon, ang buhay ng pamilya natin, lalong gaganda. Escolarson Sabinide, iniligtas mo ang buhay ng iyong may bahay. Ikaw, na ngayon ay isang mahalagang tao. Napambihira si Escolar High. Tiyak nagiginhawa sa hinaharap. Nahulaan ko talaga. Hindi ba, Escolarson? Ngayon ay ipinagmamalaki ng aming nayon? Dati nung andito ang dating may-ari sa nayon. Hindi makataas ng ulo. Ngayong umunlad na, lahat sila kusang nagsipsip. Mukhang saan mang mundo. Likas sa taong sumipsip sa nakatataas at mga-apisaba at kamuhian ng mahirap pag-ibigin ng mayaman. Huwag kayong mag-alala. Basta gawin ninyong mabuti ang trabaho para sa akin. Hindi mawawala ang inyong pakinabang. Oo nga pala, yung patatas na pinapalago ninyo dati, kumusta na ang pagpapalago?
Ayon sa utos ni Ginang Joe, nitong maulan na panahon, nakapagpalago na kami ng 1,000 punla. Hintay lang na matapos ang pagbubungkal ng lupa at maipupunla na. Super patatas na bigay ng sistema. Magaling ang uri. Kahit ngayon, sa ganitong masamang kalagayan, tiyak na lalagong mabuti. Kailangan mo na mapunan ng sikmura, saka pa lamang makakapagplano ng susunod na hakbang. Lolo, para tumulong sa pagtatanim, kumusta na ang paghahanap? Dati, pinahanap kita ng mga magsasaka sa nayon. Tumulong sa pagsasaka. Kumusta na ang paghahanap? Mahigit 20 taon na ang nagpalista. Ngunit puro kababaihan at bata ang mga lalaki sa nayon. Inisip ko na yan noon pa. Walang problema. Ang pagbubungkal ng lupa ay hindi gaanong mahirap. Basta may angkop na kasangkapan, kaya pa rin itong matapos. Ngunit, ang mga dating kasangkapang bakal sa nayon ay ipinagbili na lahat kapalit ng pagkain. Ngayon sa nayon, tira na lang ang mga kasangkapang kahoy. Talagang hindi magagawa ang trabaho. Ngayon, magulo. Ang magagandang bakal ay ginawang sandata at ipinadala sa digmaan. Ang makakuha ng mga kagamitang pang-agrikultura na bakal ay lalong nagpahirap. Kung walang angkop na kasangkapan, kahit pa napakaganda ng mga punla, mahirap pa rin magtanim ng mga pananim. Mukhang ang mga ideya nating ito ay mabibigo. Wala tayong kasangkapang bakal. Hintayin mo ako sandali. Makikiraan. Ito ay kailangang gawin. Oo, gawin natin ito. Sistema, gagamitin ko ang ordinaryong draw para ipagpalit sa mga kagamitang pang-agrikultura. Matagumpay na napalitan. 30 set ng dekalidad na kagamitang pang-agrikultura para sa host. Talagang di kalidad na kagamitang pang-agrikultura. Ay makakapagtrabaho sa bukid. Halika, ibigay ang mga kasangkapan na ito sa mga taong nagpalista para sa trabaho. Mabuti. Ang bakal na ito ay napakaganda. Sa kanyang likuran. Dadalhin ko siya pabalik sa Dazho upang maging kabayo ko. Hindi inaasahan. Itong patatas, malambot pa at chewy. Napakasarap kainin. Tapos isinasawsaw sa madaling gawang sarsa. Mas may kakaibang lasa pa. Kung hindi subukan nyo ring tikman. Hindi ko na talaga kayang kumain pa. Ngayon ang karaniwang mamamayan. Pero tayo may kanin at pansit sa bawat kainan. May karne pa. Mga asawa. Tara, tara, tara! Tikman niyo ang aking espesyal na pritong french fries. Ano ito? Isa itong napakagandang bagay. Sa isang kagat pa lang, malutong sa labas, malambot sa loob. Sayang walang ketchup at salad dressing. Kung hindi ay mas lalong sasarap. Huff. Ang sarap talaga. Diba? Ang pagluluto. Pero hindi ko talaga magawa. Ganun kasarap ang lutuin ng Ginoo. Sobrang sarap talaga. Hindi pwede. Kailangan kong dalhin ang apo. Pabalik sa Dakong Joe. Siya ay isang talentong bihira sa 100 taon. Itong bagay na ito. Mataas talaga sa calories. Kaya pagkatapos kumain, mas mabuti para sa atin na mag-ehersisyo ng kaunti sa gabi. Kung hindi, tataba kayo. Mapanatili. Mga alagad ng bahay. Hindi ito ang tahanan ng mga bayani. Ito mismo ang bahay. Meron pang 3. Kung madadala sa kuta sa bundok, Walang problema. Titingin ako. May tao? A. Mangahas kang sakta ng aking asawa. pero mas gusto ko, Ginoo, nasugatan ka? Walang problema. Kung masuli pa, gigaling na ang sugat ko. ipagkaloob ninyo babaeng mandirigma ang hamak kong buhay. Mangahas kang sakta ng aking asawa. Bakit kita ipagkakaloob? Huwag patayin sa ilalim ng tabak. Isara mo. Lumapit ka. Ako ang magtatanong. Ikaw ang sasagot. Ako, si Chen Xiaodao Palayaw ay peklat. Nandito ako para magmanman. Matalino ka pala? Ano ang ibig sabihin nito? Ang pagmamatiyag? Hindi mo alam? Narito lamang para magmasid ng palihim. Tingnan mo ang kasuotan niya. Malamang ay bandido mula sa mga kalapit na bundok. Marami palang alam ang babaeng ito. Mukhang hindi pangkaraniwan ang kanyang pagkakakilanlan. Oh, ang puno ang nagsugo sa akin para magmatyag. Ako isang maliit na karakter. Isang maliit na tauhan lang.
Ituring mo na lang akong hangin at pabayaan mo na. Ang bandidong iyon mula sa bundok ng ulo ng lobo. Hindi ko inasahan na yun. Napakabilis. Naging target agad ng mga bandido. Ipaubayan natin kay Ginoong Xiangwang ang bagay na ito. Hindi angkop. Sa loob ng malawak na lugar, hindi bababa sa 5 kuta ng mga bandido. Kapag pinagsama-sama, hindi bababa sa 2,000 katao ang mga tauhan. At ang paghihintay ng Hongshan County at ang paghihintay ng Hongshan Fan County, may pinakamaraming 100 mga alagad ng batas. Huwag subuin ng mga bandido. Mabuti na kung hindi kami sugsugin. Kung gayon, paano? Hindi naman siguro natin siya pakakawalan? Apo, pakawalan mo na ako. Iginagarantiya ko na ang inyong tahanan ay hindi napupunta sa inyong tahanan. Nag-iisip ka ng kalokohan. Ngayong araw na ito, pakakawalan kita. Kinabukasan dadalhin mo na ang mga tao. Kaya patayin na lang natin siya. Wag. Upang maiwasan na kapag pinalayan na natin siya, ay magdulot sa atin ng problema. Ang mga tulisan na ito ay napakatuso. Kung ang tagaman man ay mapatay, sa susunod na araw, bababa pa rin sila at dadating. Hindi malayo. Kung ganito ang mangyayari, wala na bang magagawa? Hindi maaasahan ang pamahalaan at hindi natin sila kayang talunin. Kakasimula pa lang ng magandang buhay. Tapos, matatapos na ba agad? Bakit hindi na lang? Ngayong gabi ay mag-impake na tayo ng madalian. At lumipat na tayo. Sa panahon ngayon, punong-puno ng mga tulisan ang lahat ng dako. Saan man tayo tumakbo, may manggagambala sa atin. Kung nais natin ng pangmatagalang solusyon, iisa lang ang paraan. Anong paraan? Lipulin ng tuluyan ng lahat ng tulisan. Anong katatawanan mo? Talaga namang. Tunay na isang gunggong. Kami mahigit 6 na magkakapatid sa bundok ng ulong lobo. Sa bawat isang lura lamang, ay malulunod ka na, iho. Ikaw lang na isang estudyante. Maghahangad pa ng puksain kami. Pinapatay mo ako sa katatawa. Huwag kayong mabahala, mga mahal. Huwag matakot. Kahit na 1,000 o 10,000, ako mismo ang lulipol sa kanila. Gapusin ninyo siya at dalhin sa kapitan ng nayon. Tayo na? Manting bahay bihirang panauhin. Sa kalaliman ng gabi, dinala mo pa ang buong pamilya upang dumalaw. Hindi na po kita pagsisilbihan ng tubig. Bilang ako. Magtapat na lang ako. Ang taong ito ay isang tulisan mula sa bundok ng ulong lobo sa kanluran. Dumating siya ngayon sa nayon para manman at nahuli ko siya. Batay sa aking kalkulasyon, sa loob ng 5 araw. Ang mga tulisan ay darating upang lalapain ang nayon. Ano ang palagay mo? Mga tulisan? Ang aming nayon na ito. Bakit ba tayo binabantayan ng mga bandido? Hindi naman gabi. Pumunta ka rito para pagtripan ang matandang ito. Hindi kita pinagtitripan. Huwag kang magpanggap na patay dito. Patunayan mo ang iyong sarili, bilisan mo. Kuya, ako rin ay bandido. Bigyan mo ako ng konting mukha. Kapag nagsalita ka pa ng isang salita, bilisan mo. Itong batang lalaki. Tama, hindi ordinaryong taga-nayon. Nung nakaraan ang mga taga-nayon na nakakita sa akin. Patunayan. Ito ay simbolo ng bundok ng ulo ng lobo. Wala na. Talagang binabantayan na tayo. Kung bakit ka natakot ng ganito? Ito ang normal na reaksyon. Wala na. Papatayin ng mga bandido ang buong nayon. May paraan ako para mapaglabanan ng mga bandido. San, dali sabihan mo ang mga tao sa nayon. Mabato at baku-bako ang daanan doon. Hindi makakaakyat agad ang mga bandido. Tandaan magdala ng maraming pagkain. Hindi ba kita kinakausap? Wala ka. Talagang hindi nakikita. Ano ba ang ginagawa ko? Anong nangyari sa iyo? Sabi ko, may paraan ako para mapaglabanan ang mga bandido. Pero kailangan ko ang iyong tulong. Anak, alam ko. Dati kang minamaliit ng mga tao sa nayon. At inaapi pa nga. Hindi ba't dahil sa iyo? Tamad at matakaw ako. Hindi mo maaaring dahil lang sa bagay na to, di ba? Ngayon nagyayabang ka na. Hindi ba mapapahamak ang buong nayon? At hindi mo rin kayang talunin ang mga tulisan. Huwag na lang. Nasasaktan ka na ng ganito. Magmadali ka at sabihan ng mga taga-nayon na tumakas. Sarili kong ideya, Kapitan. Napakagaling ng asawa ko. Tiyak na may solusyon siya. Bakit kailangang tumakbo? Pagkatapos susunugin ng mga tulisan ang buong nayon. Pagbalik natin, wala na tayong tahanan. Alam ko. Siya kamakailan lang gumaling. Ang asawa ng pinuno ng distrito. Ganyan lang kaliit na kakayahan. Hindi pa rin kayang labanan. Ang daan-daang tulisan. Bunsong kapatid. Hindi ako naniniwala sa iyo. Nakasalalay dito. Walang lugar para sa pagkakamali. Kapitan, alam mo kung gaano kakahalaga sa akin. Kung wala ka, 70% lang ang kumpiyansa ko. Ngunit sa iyo, 100%. Sa buong nayon, iba na si Ginoong Sun kaysa dati. Baka naman, talagang may paraan siya laban sa mga tulisan. Sige, maniniwala na naman ako sa iyo isang beses pa. Tingnan mo muna. Anong plano mo? Tingnan mo. Ang plano ay nahahati sa 3 hakbang. Unang hakbang, dalhin ang taong ito sa nayon. Tipunin ang mga taga-nayon.
Pangalawang hakbang, sabihin mo sa mga taga-nayon na isumbong mo na sa otoridad. At ituro ang mga tao. Pangatlo, ipatawag lahat sa nayon na kayang magtrabaho para gumawa ng mga tanggulan kasama ko at mga patibong. Ang plano mo batang lalaki, kagaya lang pala ng sa akin. Magkatulad. Ang galing mo magyabang matanda kang lalaki. 2 ate ang inyong Ginoo sa pagkakataong ito. Muli. Siya ang inyong Ginoo, hindi ang aking Ginoo. Ang aking magiging Ginoo sa hinaharap, tiyak na isang tao lamang ang nasa itaas niya. Ragon sa gitna ng tao na mataas sa libo-libo. Mukhang, ang dating pagkakakilanlan ni Bunsong Joe, hindi pangkaraniwan, hinuhulaan ko na supling ng Maharlika. Huwag mo nang pagtutol. Hindi mo rin ba inilahad ang pagkakakilanlan? Ang babaeng manggagaway ay bihira ngang makita kung wala man. Ayon sa iyong kakayahan. Anong ginagawa ninyong 2 ate? Ano man ang aming pinagdaanan nun, maayos na paglilingkod sa Ginoo mula ngayon. Pangangalaga, sa tahanang ito, ang pinakamahalaga. 3 ginang. Ang aming bundok ng lobong ulo, yun ay matatag na hupo at malalakas na kabayo. Sa kagandahan ninyong 3 ginang, sapat na kayo sa aming mga hanay. Magpasiya para sa sarili. Ang buwisit na ito, ang sumugat sa kamay ng Ginoo. Suntukin ninyo siya mga ate. Nagkakamali ako. Buti na lang. Ay tumaas sa 40. Binigyan ako ng isang paghugot ng epikong uri. Sistema. Nais kong tukuyin ang kategorya ng sandata. Paghugot ng epikong uri. Sistema. Gusto kong italaga para sa kategorya ng armas. Epic na paghila. Maligayang pagbati, host. Nakuha mo ang sunod-sunod na pahana na naaaktibo ng infrared sensor. 100 sakay. 100 malalaking lambat na panghuli na kusang umaaktibo. 10,000 nakatagong bakal na tribulus mga tulis. 100 nakatagong pangkat ng mga tulis sa lupa. 20 haning ng hadlang na kabayo. 5 granada panlaban sa impanterya na umaaktibo. 1 advanced na gift pack. Mga bagay, ang lahat ay naimbak na sa sistema space. Epic na paghila ng aking panganay na asawa. Ang husay nito! Epic na paghila ng premyo ni Joan Air. Target na pulang puso. Hilahin ang gatilyo at paputok ito. Asawa. Ang aga mong nagsasanay. Nahirapan ka na. Hindi naman mahirap. Karapatan ko bilang iyong asawa na magbahagi ng pasanin. Gayunpaman, kaunti lang ang dekalidad na armas ngayon. Labanan ang daan-daang tulisan. Hindi pa sapat. Walang problema. Ang lahat ay nasa kontrol ng iyong asawa. Halos lahat ng taga-nayon ay nagtitipon na rin sa entrada ng nayon. Tingnan natin. Punong barangay, hindi sa hindi kami naniniwala ang mga tulisan na ito. Pumapatay ng walang pag-aatubili. Kami nga ay hindi makakain ng busog. May paraan si Escolarson laban sa mga bandido. Sandali lang, lahat ay kanya. Isang batang lalaking tamad at matakaw bago ang malaking palabas. Paano niyo ako minamaliit? Nakalimutan ninyong lahat? Ako. Yaong bagay, hindi pa akin yan. Ni Ergo. Magang naging pa akin ang gamit, tumakas, papunta sa kabundukan. Hayaan mo silang magsunog. Matatandang hindi na makalakad. Paano kami tatakbo sa bundok? Ang usapin ng pamilya mo, anong kinalaman ko dyan? Ang aking mga magulang at asawa, namatay sa gutom 1 taon na nakalipas. Ngayon, ako lang ang kumakain. Hindi buong pamilya. Paano ko mapapangasiwaan ang napakaraming bagay? Guzi, walang puso ang sinabi mo. Kung hindi dahil kay Escola, naman pa sa'yo para magtanim nitong nakarang araw. Namatay ka na sana sa gutom. Nandito ka pa at nagpapasika. Ikaw ay itim. Anong problema mo? Aba, papatayin kita. Kayong mga walang kwentang tao. Anak ko, ang pinakamalaking galit ko sa buhay ay yung nagpapadala ng sulat. Simula ngayon, kung sino man ang mga has na sirain ng morale, lumabas ka sa nayon. Maliit, dumating ka na rin sa wakas. Maliit na kubo, dumating ka na rin sa wakas. Mabilis na sabihin sa lahat ang iyong paraan. Basta magtutulungan tayong lahat. Ako ay 100% sigurado. Sa pagkakataong ito, lipulin ng mga bandidong ito. May paparito, walang babalik. Huwag kang maghambog. Paminin ko, ang busog na hawak mo sa iyong kamay. Medyo malakas. Ngunit ang mga bandidong iyon ay daan-daang tao. Mabubuwis mo pa silang lahat. Umaasa sa mga magsasakang ito na papatay kasama ng mga bandido. Talagang balak mong ilagay ang buong nayon na magbayad ng buhay kasama mo. Bago ang labanan, ang pinaka-ipinagbabawal ay ang pag-uga ng kalooban ng hukbo. Ang aming kakayahan kumpara sa mga bandido ay may pagkakaiba mula pa sa simula. Kung ganito, bago pa man magsimula ang labanan, baka... Huwag magpanik. Ang sitwasyon ngayon, kahit ang general mismo ang dumating, hindi na mababago ang sitwasyon. Kahit na ang pinakamatapang na komandante.
Alam ko. Ang mga salita ni Ergu ay iniisip ng maraming tao sa kanilang puso. Ngunit hindi nila magawang sabihin. Mabuti, sasamantalahin ko ang pagkakataong ito ngayon upang alisin ang mga alalahanin sa inyong mga puso. Ginongson, ano itong bagay na ito? Ito ba ay yung bagong imbensyon? Tinatawag ko ito ngayon, super napakalakas na sandatang pampatay. Kailangan lang ang isang bagay na ito upang ipadala ang 10 bandidong mga ngabayo sa kabilang buhay. Huwag kang magambog. Itong sirasirang bagay na to, makakapatay ng mga bandido. Walang maniniwala. Hindi ka naniniwala. Halika, hawakan mo. Gawin mo to. Hindi ba't pinagdudahan mo ang aking salita? Papangyarihin kita ngayon na personal na maranasan. Ang kapangyarihan nito, hindi mo kaya. Ayaw mo? Hindi talaga. Pero, kung wala kang nito, napakalakas. Ang 3 kabit na ito, kailangan mong ibigay sa akin ng isa. Kung mas malakas ito kaysa akin, mula ngayon, kapag nakita mo ako, kailangan mong tawagin akong kasunduan. Hawakan mo ito ng mahigpit, huwag gagalaw. Pero sa kasalukuyan, 5 granada lang ang nasa akin. At maniwala ang mga taga-nayon sa akin, kailangan kong mag-aksaya ng isa. Paikutin mo. Hilahin mo yun. Ano ba to? Isang bagay na puputok. 1, 2, 3. Ihagis, higa! Hindi. Paano naman ako? Tanggalin mo ito. Bilisan mo. Son, tigilan mo na paghabol at pagpapanggap ng multo. Takpan ninyo ang inyong mga tainga. Bilis. Anong pagsabog? Mahikang panlilinlang. Mahikang panlilinlang ang ginagamit ni Son. Hindi ito mahikang panlilinlang. Ito ay aking imbensyon. At saka, ito lamang ang pinakamaliit. Sa ganitong paraan. Hindi na tayo matatakot. Ginoong Sun, makikipagsama na kami sa iyo sa laban. Makikipagsama kay Ginoong Han. Ano sa palagay ninyo? Makikipagsama kay Ginoong Han. Ang ating dakilang Joe ay may ganitong banana sandata. Ang pagsakop sa gitnang kapatagan ay malapit na maganap. Dapat siyang dalhin pabalik upang maging aking kabayo. Makikipagsama kay Ginoong Han. Ginoo, ikaw ay tunay na henyo ng ating panahon. Ngayon, kung tayo ay magkakaisa, tiyak na kakayanin nating makipaglaban sa mga tulisan. Ang galing mo talaga, Ginoo. Pagmamahal ni Chuching umabot sa 100. Mananatiling tapat sa host hanggang kamatayan. Maaaring magsagawa ng isang Diyos antas na pagguhit. Ang aking pangatlong asawa ay talagang matatag. Ano sa palagay ninyo? Natatakot pa ba kayo sa mga tulisan? Hindi na. Nakikipaglaban ka ba sa kanya? Oh. Mga kasama, ito ay oras ng matinding panganib at pagkawasak. Tayo lamang ay dapat magkaisa. Upang malampasan ang kahirapang ito, ang walang humpay na pag-urong ay magpapahintulot lamang sa mga tulisan na sirain ang ating tahanan at hayaan ang ating mga mahal sa buhay na mamatay ng walang kabuluhan. Simula ngayon ako at ang aking mga asawa ay magbibigay ng mga gawain sa inyong lahat at tuturuan kayong gumamit ng mga sandata basta't susundin ninyo ang aking mga utos. Tiyak na magtatagumpay tayo sa labanang ito. Sinusuportahan ba ninyo siya? Sinusuportahan namin. Sinusuportahan namin si Ginoong Han. Sinusuportahan namin si Ginoong Han. Sinusuportahan namin si Ginoong Han. Mayroon bang gustong sumali? Natatakot pa ba kayo sa mga tulisan? Hindi. Nakikipaglaban ka ba sa kanya? Oo! Natatakot pa ba kayo sa mga tulisan? Nakikipaglaban ka ba sa kanya? Makipagsama sa kanya sa laban. Punong commander narito na mismo. Nasa harap na ang Hongnong Village. Nandyan si Sun, nagago. Hindi lang maraming pagkain sa bahay niya. Mayroon pa siyang 3, mga asawa na magaganda tulad ng bulaklak. Kumanda bilang mga bihag na asawa. Sun, ikaw, nagago. Sa pagkakataong ito, talagang papatayin kita. Gagawin kong mga laruan ko. Punong commander, may mga harang sa harapan. Mukhang handa na sila. Hindi ba sinabi mo na matatanda at mahihina na lang ang naiwan sa nayon? Paano nila nagawa ang ganito? Malamang, yung mga mamamayan, nagreklamo sa otoridad, gawa ito ng mga opisyal ng korte. Sa Hongnong County na ito, wala pang 100 opisyal. Lahat sila
ay binasag nyo at tinakot ng husto. Ang mga ito panggulat lang. Hindi talaga magiging problema. Hindi ka ba nakipagsabuatan sa opisina? Para lokohin ako. Ako, ang iyong tunay na kuya, ay hepe sa korte. Punong Commander, ang aking katapatan sa iyo ay nasusumpungan ng araw at buwan. Ang kuya ko ay dinaya ni Sun na gago na iyon. Naipadala na sa harap ng digmaan para magsilbi sa hukbo. Gusto kong palatan siyang buhay. Maniwala ka sa akin. Mabuti pa. Pero, dahil sinabi mo na mga walang silbing mamamayan lang ang nasa loob, dalhin mo ang ilang tauhan at tapusin mo siya. Pagkatapos, dalhin mo na rin ang 3 asawa. Pabalik sa akin. Ako ang magiging gabay, subalit wala naman akong ninakaw na anuman. Hindi ka ba maniniwala sa akin? Hindi po. Mabuti. Pupunta ako kung mahusay ang aking pagganap. Boss, maaari ko bang makipaglibang sa 3 babaeng ito? Ikaw? Magagandang bagay. Pagkatian natin. Gago. Dalhin mo ang isang kapatid. Sumama ka sa kanya. Opo? Lakad na. Ginoo. Magpahinga ka muna at kumain. Magpahinga ka muna at kumain. Malapit na ang labanan. Hindi ako makakain. Ano ang pagkabahala na ako pinuno? Pinuno, pumasok na ang mga tulisan sa nayon. Nakita ko. Isang maliit na pangunahing grupo lamang. Mukhang matalino ang mga tulisan sa bundok ng ulo ng lobo. Hindi silang lahat pumasok, Ginoo. Nais mo bang ang mga tropa ng pana? Hindi na kailangan. Kailangan ng mga taga-nayon ng karanasan. Ihulog sila. Isara ang pinto at bugbugin ang aso. Ano nga ba ako? Isang buong nayon ng mga tanga. Pagpasok namin sa nayon, tumakas papunta sa kabundukan. Mga kapatid, lahat ng bagay. Siran. Mga nasa unahan, nakapaligid na kayo. Agad na ibaba ang mga armas at sumuko. Xiang Zeang, sasalubong sa inyo ay parusa ng batas. Sun Shu. Hindi ka pa pala umalis. Sa araw na ito ay papatayin kita upang ipaghiganti ang aking kuya. Sun Hao, bilang miyembro ng Hongnong Village, hindi mo lamang hindi naalala ang pinagmulan. Bagkus ay nakipagsabuatan sa mga bandido upang mapahamak ang mga taga-nayon. May pagkatao ka pa ba? Putangina, huwag mo akong sermonan. Sa panahon ngayon, ano ang problema sa pakikipagsabuatan ko sa mga tulisan? Galit ka ba? Sige, suntukin mo ako. Sa buong buhay ko, unang beses kong nakatagpo ng ganitong kahilingan. Ano ang pakiramdam ng mabaril? Hayop ka. Ano pang hinihintay mo? Humana? Paano nangyari ito? Ang kanilang mga armas. Tunay ba kayong marunong makipagdigma? Isang scholar lang siya. Paano mas mahusay kaysa sa amin? May mas mahuhusay na sandata. Patayin siya. Mga matatanda at mahihina lang sila. Ano ang katatakutan? Sa harapan niya. Patay. Anong mga bandido sa bundok? Hindi pa sila kasing husay ko. Ang isang matanda ay makakalaban ng 10. Pinuno. Mas mahusay pa rin ang iyong kakayahan. Walang kahirap-hirap. Nakuha na natin ang mga bandidong ito. Sa akin, basta tayo ay magkaisa mga bandidong ito. Ang pinuno ng bundok Wolfhead nasa labas. May 100 pang tao, hindi mo kaya? Pakawalan mo ako. Maaari pa kitang purihan. Kung hindi ka mamamatay, walang muwang. Sun Hao, dati mo pa akong paulit-ulit na inatake. Ako ay nagligtas ng iyong buhay. Ngunit hindi mo dapat. Makipagsabuatan sa mga bandido upang saktan ng mga tao sa nayon. Ang pinakakinamumuhian ko ay ang mga taksil. Ginoo, nagkamali ako. Hindi ko na ito muling gagawin. Huwag mo akong patayin. Hindi ka maaaring mabuhay upang mapanatili ang kapayapaan ng mamamayan.
Ginoo, paano ang mga bandidong ito? Patayin nating lahat. Kagalang-galang, kami ay dating mga magsasaka. Kami ay napilitan. Kaya naging bandido. Maari po ba ikalma mo ang aming buhay? May silbi sila sa akin. Matagal nang nakalipas. Bakit walang kaguluhan sa loob? Maari bang mayroon talagang ambush? Punong Commander. Baka dapat na tayong pumasok. Marami tayong kapatid. Si Hi ay namatay. Namatay na rin. Mabuti. Yamang napakatapang mo. Ikaw ang sumubok sa daan. Mukhang hindi maganda ito. Sinasalungat mo ba ang utos ko? Ako na. Ako na. Pagpasok mo, alamin ang sitwasyon. Agad na mag-ulat sa akin. Naiintindihan? Pumunta ka na. Paano ito gagawin? Ako na. Kung may ambush talaga sa loob, aalis ako agad. Upang hindi masyadong malaki ang mawala. Ngayon sa harapan ninyo, may 200. Ang una ilahad ang mga armas at sumuko. Pagpapatawad ko sa buhay ninyo. Ang pangalawa, kayo ay magpapatuloy sa paglaban. Kayo ang bahala sa kahihinatnan. Akala ko dumating na ang mga opisyal. Hindi inaasahan. Kayo pala ang walang kwentang mga inutil. Kayo lang ang maglakas loob sa amin. Gumawa ng paraan. Ano itong busog at pana? Ito, makakapagpasuko ba sa inyo nito? Ang busog at pana. Makasasakit sa aking mga kapatid. Kayo ay... Ang lahat ng iyon ay akin. Mga kapatid. Sugod. Sugod. Matanda, paputukin ang kanyon. Ano itong mahikang ito? Ito, makakapagpasuko ba sa inyo nito? Ang batang ito ay hindi pangkaraniwan. Kung siya ay mahuli, alamin ang paraan ng paggawa ng mga bagay na ito. Maging hari. Mga kapatid, huwag matakot. Sumugod kayo para sa akin. Ngunit Pangulo, ang bagay na ito ay nakakatakot. Tumakas na tayo nung nakaraang pagnanakaw. Hindi natin kailangang kumilos. Sila mismo ang kusang nagbibigay sa atin. Kung hindi mo siya papatayin, papatayin kita. Ito, mga kapatid, alam ko, kayong mga ordinaryong magsasaka lamang. Dahil sa pagsusuot, hindi makakain. Dahil sa pagtusok, hindi makakain ng pagkain. Kaya umakyat sa bundok upang maging tulisan. Maniwala kayo sa akin. Basta't sumunod kayo sa akin, ipagkakaloob ko sa inyo na sa bawat pagkain ay may pinong ipa. Hindi na kailangan pang mabahala para mabuhay. Mahal. Ano ito? Walang lesson, di ba? Ipinagkaloob sa'yo para kumain, kaya kumain ka. Mabango at malagkit. Kumpara sa mga butil na aming kinakain, kagalang-galang, basta tayo ay susuko, ay makakain ng husto sa bawat pagkain. Siyempre, ito ang aking bagong pinabuting pagkain na tinatawag na patatas. Napakadaling palaguin. Basta't sumunod kayo sa akin, hindi na ninyo kailangang dumanas. Ng mga araw ng pagdila ng dugo sa talim ng kutsilyo, ibibigay ko sa inyo ang mga buto. At ang pamamaraan ng pagtatanim ay ituturo sa inyo. Gamit ang inyong paggawa, makakamtan ninyo ang nararapat na gantimpala. Ako ay susuko. Mula ngayon, ako ay sa kagalang-galang na. Kayong mga taksil na kumakain sa loob at nagnanakaw sa labas. Huwag hayaang linlangin niya tayo. Kailangan lang nating patayin siya. At tayo ay makakain at makainom pa rin ng sapat. Mga kapatid, sugurin ninyo. Ito, ako. Ngayong araw na ito, ako ang unang papatay sa'yo. Lilang espada. Kunin muna ang pinuno. Mabuti. Patayin siya. Ako ngayon, ikaw ang unang tatamaan. Lilang tabak. Mag-ingat ka. Sige. Natalo na ang pinuno ninyo. Ipagpapatuloy pa ba ninyong isakripisyo ang buhay para sa kanya? Nais naming sumuko. Kayo naman, lumuhod na kayo sa babaeng mandirigma. Gapusin siya. Ikulong. Maghintay ng kaparusahan. Tungkol naman sa inyo na nagnanais manatili. Sinisiguro kung kayo ay magkakaroon ng damit na may susuot at pagkain na makakain. Ang ayaw ay maaaring umalis ng kusa. Laganap ang digmaan puno ng mga tulisan. Kung hindi dahil sa kahirapan, sinong nagnanais maging tulisan? Nakikiusap kami na tanggapin ninyo kami. Basta pakainin lamang. Nais naming maglingkod sa inyo.
Ginoo, nanalo tayo. Nagawa mo. Ngayon, ano ang balak mo? Talaga bang kukunin mo ang mga tulisan na ito? Hindi ka ba natatakot na magtaksil sila? Wala naman akong sama ng loob sa kanila. Kahit na sila ay mga tulisan ngayon. Ang buhay nila ay hindi naman mas maganda kaysa sa mga tao sa nayon. Kung susunod sila sa akin, makakain sila ng husto sa bawat pagkain. Hindi nila iisiping maghimagsik. Ang prinsipyong ito ay hindi magbabago. Tunay nga siyang... Ang pagkakatagpo sa kanya, marahil ay biyaya ng langit sa aking maharlikang sarili. Iulat sa pinuno. Mga bagay sa loob ng bodega ng Zan na balanse na ng malinaw. May 300 tael ng pilak 600 kati ng pagkain. 400 set ng mga kutsilyo, espada, pana at busog. Sa loob ng isang daang sa paligid, may 5 kuta ng bandido. Bundok ng ulo ng lobo, may tuturing na nasa top 3. Kahit sila ay ganito, mukhang ang buhay ng mga bandido ay hindi rin madali. Ngunit, kahit papaano, payapa silang sumusunod sa Panginoon ko sa pagsasaka. Sa hinaharap ay makakakain, at ngayon ay nalutas na natin ng krisis. Maari nang mamuhay ng payapa sa loob ng ilang panahon. Panginoon ko, nais kong magkaanak sa iyo. Magparami at kumalat ang lahi. Tiyak na magkakaroon ng masunuring mga anak. Ngunit hindi ngayon. Sa kasalukuyang malaking mundo, nauunawaan ko na ang isang katotohanan. Ang tahimik na buhay ay hindi para sa mga ordinaryong tao. Kailangan nating magtanim upang magkaroon ng sapat at maraming pagkain. Kung walang katumbas na kapangyarihan, upang protektahan ito, maagang mananakawan ng iba. Kaya, ako ay nagpasya. Kunin sa ilalim ng aming kontrol ang lahat ng mga bandido. Ngunit sila, ba ay susunod na masunurin sa iyo? Ang mga prinsipyo sa mundong ito ay magkakaugnay. Bundok ng ulo ng lobo. May kapangyarihan na tayo ngayon. Ito ang magiging kapital sa pakikipagnegosasyon sa ibang mga burol. Lao. Nasa. Humanap ng isang taong bihasa sa heograpiya at sabihan ng lahat ng malalaking burol. Sabihin mo, iniimbitahan ko sila para sa isang pagpupulong ng mga bayani. Siya ang pinuno. Mabubuhay muli sa mundo. Dapat ito'y maging makulay at dramatikong isang buhay na puno ng sigasig at pakikibaka. Hindi masasayang ang buhay na ito. Mga pinuno, aking pinuno, maghihintay ng may paggalang sa inyo, hindi kalayuan. Ang mga teritoryo ng iba't ibang bundok. Ngunit alam ko ba kung ang inyong pinuno ay may itinagong mga kawal na nagnanais kaming pakanlong? Mga pinuno, ang aking pinuno ay hindi nagdala ng kahit isang kawal. 3 asawa lamang ang kasama niya. Nang papunta rito, siniguro ko na sa loob ng 3 sa palibot, walang nakatagong mga kawal. Gusto kong makita kung ano ang kakayahan nitong tao na sumakop sa langtusyan. Anong kakayahan meron siya? Mangyaring. Bata, ang aking mga tauhan, nais mo kaming amnestiyahin. Ikaw na isang hamak na syukay lamang na mula sa mababang antas. Ang lakas nga naman ng loob mo. Kami ay naparito ngayon, hindi para makinig sa iyong kalokohan. Si Li daw ng Langtao Shan ay may utang sa amin na 300 tael na pilak. Kami ay narito. Ang mga bandidong ito ay iba sa mga tagalangtusyan. Hindi sila matatakot sa pamamagitan ng dahas. Bukod pa rito, ang bilang ng aking granada ay kaunti na lamang. Kailangan kong mag-ipon para sa mga hindi inaasahang pangailangan. Mukhang kailangan kong mag-isip ng ibang estratehiya. Binibini. Ikaw? Ikaw si General Guyuan? Binibini. Akala ko ikaw ay may hustisya ang langit. Hindi pinalipas ng langit ang angkan ng Gu. Anong nangyayari? Malawak pala ang network ng unang asawa. Nakakatagpo pa siya ng kakilala rito. Mauna ka nang tumayo. Guyuan, paano ka naging tulisan? Noong araw na iyon, ang matandang general ay nasa kapangyarihan ni Wei Zhongliang na nakipagsabuatan sa mga jin upang ipahamak, tayo ay napaligiran. Nakita ng matandang general na hindi na, kaya ibinuwis niya ang buhay para sa amin upang buksan ang daanan ng dugo. Pagkaraan, isinama ko ang mga kapatid at wala talagang matatahak na daan, kaya sinakop na lang namin ang bundok bilang hari. Ginang, ano ang nangyari? Binibini, nag-asawa ka na pala. Ito ang aking asawa. Tama. Kung hindi ako tinanggap ng aking asawa, malamang, patay na ako ngayon. Ang aking asawa ay may malawak na plano, siya ay pambihirang tao na bihirang makita. Sa hinaharap, maaari mo siyang tulungan. Ang utos ng Binibini ay hindi tututulan ni Guyuan. Mula ngayon, ako si Guyuan at ang 1,500 kapatid sa Bundok Au ay nasa ilalim ng utos ng aking asawa. Kaya nasakop na ang pinakamalaking grupo ng tulisan. Napakadali naman ito. Hindi man lang ipinakita ang aking halaga.
General Gu, maaari na po kayong bumangon. Jinang, ang iyong pinagmulan Sige. Ang aking ama ay dating general ng Waibei. Inutusan na mamuno ng hukbo laban sa Dakong Zhou. Nang hindi sinasadya, natuklasan niya ang kaliwang general na si Wei Zhongliang. Balak sana niyang iulat ito sa korte. Ngunit ang angkan ni Wei Zhongliang ay hindi karaniwan. Ang kanyang ama ay ang punong ministro na si Wei. Nagpanggap ang mag-amang Wei na may utos mula sa hari. Ngunit sa katotohanan, ito ay pakikipagsabuatan sa mga jin? Sa paratang ng pagtataksil sa bansa, pinatay nila ang buo kong pamilya na 106 katao. Sa huli, ako lamang ang nakatakas. Binibine, kahit ako ay nais pumatay kay Wei Zhongliang. Ang taksil na asong ito, aking nalaman na malapit na siyang matungo sa harap ng digmaan upang magasiwas sa hukbo. Ako ay nakahanda na magkasamang mapahamak kasama niya. Hindi inaasahan na makilalang Binibini. Si General Zuo, Wei Zhongliang. Marahil ay mahirap. Mahal ko, bakit ka umiyak? Ang aking mga magulang ay pinatay din ni Wei Zhongliang. Nang hindi siya nasuhulan ng aming ninanang sining ng paghahabi na siyang pamana ng aming pamilya, pinatay niya ang aking buong pamilya at nagbaba pa ng maling paratang. Huwag kayong mag-alala mga mahal ko. Ang inyong asawa ay tiyak na maghihiganti para sa inyo. Kuya, hindi pa tayo nagsisimula mag-usap. Ang matapat at makatarungang pinuno ay diretsyong lumuhod sa harap ng tao. Siya ang pinakamalakas. Sa ating kabundukang ito, baka mas mabuting umatras na tayo. Umatras? Anong pag-urong? Kung hindi maniningaw, ay tulad ng pagkuha sa aking buhay. Mga pinuno, naghanda ako ng isang munting regalo. Maaari niyo munang tingnan. Mahal, pumunta ka na. Ano ito? Ito ang aking pinabuting pagkain. Tinatawag na patatas. Kahit na ngayong panahon ng tagtuyot, ay napakadaling tumubo. Sa pagkakaroon nito, bawat isa ay makakain ng husto. Ito rin ang dahilan kaya ako naikumbinsi ang mga tulisan sa bundok ng ulo ng lobo. Totoo ba ito? Kung ang bawat tao ay makakakain ng husto, hindi sasampas sa bundok para maging tulis ng bundok. Mga pinuno, maaari kayong magpadala ng inyong pinagkakatiwalaang tauhan sa aming bundok ng ulo ng lobo upang magsuri at magkaroon ng karanasan. Kung lubos kayong nasisiyahan pagkatapos ng karanasan, maaari kayong sumunod sa oras na iyon. Nais naming sumunod sa iyo. Hoy, aminin ko, may kakayahan ka. Ngunit kaming magkapatid ay hindi pang karaniwang tao. Kung nais mo kaming pamunuan, kailangan mong magtaglay ng sapat na kakayahan. May pagtanong ko, mga pinuno, ano ang inyong mga pangalan? Ang pangunahing pinuno ng bundok Longfeng. Ang nakadapong dragon. Ako ang pangalawang pinuno, ang sagisag ng kabayanihan at kawanggawa. Si Feng Li. Kami ang nakadapong dragon at Feng Li. Sa bawat lugar na may nakadapong dragon, tiyak may Feng Li. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin upang kayong dalawa ay kusang loob na sumunod? Siyempre, kakayahan. Bago kami umakyat sa bundok, kami noon ay kilala. Bilang tanyag na mga ngatang makata at manunulat. Kung nais mo kaming pamunuan, ang dapat magpamahala sa amin ay kailangang nasa ilalim lamang ng isang tao at nakatataas sa libo-libo. Nagsiyasat ako. Ang bundok Longfeng ay may kakaunting tao, ngunit ang mga sandata ay mahuhusay at masisining, at lahat ay gawa ng dalawang ito. Mga bihasang manggangata pala, kaya lalo kong kailangang kunin ang dalawang ito. Hindi namin kayong mahihirapan. Ganito ang aming kinalalagyan ngayon. Kamakailan lang ay nakalikha kami ng isang tulang sumasaklaw sa nakaraan at kasalukuyan. Kung mas hihigit ka sa amin, papayag kaming mapasa iyo. Ngunit kung hindi mo kaya, ang utang mong 300 sa L ng pilak ay kailangan mong bayaran ngayon din. Sumulat ng tula, ngunit ikaw Ginoo, ilang taon nang bagsak sa pagsusulit? Noong nasa bahay pa ako. Medyo mahusay din ako sa tula at literatura, basta't hindi ito isang akdang pambansa. Ako ay may kumpiyansa na kakayanin ko. Huwag kayong mag-isip ng pandaraya. Hindi kasali ang gawa ng iba. Tingin sarili mong gawa na orihinal at ginawa sa harap namin. Ang tatanggapin namin. Ginoo, baka hindi na lamang tayo makipagpaligsahan. Ngayon ay malakas ang aming hukbo at mga kabayo. Mas mabuting gamitin na lang ang dahas. Kayong mga walang kagitingan. Walang problema. Pagsulat ng tula lamang madali lang. Kayo muna ang magsimula. Ako na ang mauna. Handa na. Ang pamagat ng tula ko ay Awit ng Mapanlikhang Puso.
Sa paglaglag ng panulat, ang Milky Way ay humampas. Nang mabuo ang tula, ang langit ay nagtindig. Sa dagat ng tinta, lumangoy ang dragon. Sa dagat ng tinta, lumangoy ang dragon. Ang panitika ay nagtayo ng gintong sibat. Talas ng isipang tinalo ang Libay at Dufu ng 3,000 talampakan. Dangal na sumakop sa 70,000 linong bundok at ilog. Ang mundong ito'y walang mga gintong mata. Upang kilalanin ng tunay na perlas at jade. Magaling! Napakagandang tula. Ang tulang ito'y napakamakapangyarihan at malawak. Hindi ko inakalang sa gitna ng mga tulisan. Mayroon palang taong napakatalino. Ay hindi pagpapailalim sa iba. Sa ibang mga bagay, napakahusay mo na. Hindi malungkot, hindi malungkot. Ay talagang hindi maliit. Natatakot ka na ba? Magbayad ka na ng utang. Ngunit ipagpaumanhin ninyo ang aking pagiging diretso. Ang inyong tula, sa aking paningin, ay basura lamang. Hinamak mo pala ang tula ko. Ako na. Himinahon ka. Hoy ikaw, kung pagkatapos, hindi ka makakagawa ng tulang makakapaniwala sa amin, hindi na iyon. 300 tael ng pilak na lang. Eh di 500 tael na lang. 500 tael. Sige, mabuti. Pagdating ng taglagas sa 8 ng Setyembre, ang amoy ay aabot sa langit, lalaganap sa buong Chang'an. Ang buong lungsod ay puno ng gintong baluti. Walang katulad ang galing sa panitikan. Ito ay likha para ipamana sa bansa. Ang nagsasabog ng sindak na taglay ng tulang ito at ang pagiging mapang-aping ay katulad ng sa isang emperador. Karaniwang ugali. Paano niya nagawa? Isang napakagandang tula talaga. Magandang tula. Ano pa? Galit na nangalisag ang buhok. Sa balkonahe! Tumingin sa malayo. Humiyaw sa langit. Maapoy ang matapang na puso. 30 taon ng tagumpay, abo at alikabok. 8,000 milya sa ilalim ng ulap at buwan. Huwag mag-aksaya ng kabataan hanggang maging ubanan. Walang saysay ang kalungkutan. Kahihiyan ng gin. Hindi pa napapawi. Put ng alipin. Kailan mawawala? Tatapakan ng mga bukana ng Highland Mountains. Mitiin ang gutom. Kaning lamang ng mga barbaro. Uhaw na mapapawi ng dugo ng mga taga-Jin sa masayang usapan. Pagkatapos, babawiin ang dating teritoryo. Papuntang Tian Pass. Ang galing sa panitikan ay umaabot sa langit. Ito ay likha para sa salinlahi. Gaano pa karaming talento ang itinatago mo? Magandang tula. Magandang tula. Ngayon ko lang narinig, talagang sulit ang buhay na ito. Huwag magmadali. Ano pa? Sumusuko na kami. Mabuti kung gayon. Wala nang ibang gulo sa loob ng 100 li. Sa ganitong paraan, makakapag-isip ako ng mahinahon. Ginoo. Gusto kong magkaanak ako para sa iyo. Gusto kong magkaroon ng pamilya. Magparami ng lahi. Mahal, napakamaalalahanin mo. Nako. Panginoon, natukoy na ng lingkod ninyo, isasama-sama ang mga tao sa loob ng 100 li sa paligid ng Hongshan County mula sa malalaking kampo. Dati ay isa lamang iskolar sa nayon. Scholar. Nakakawili. Anyayahan siya sa lungsod. Sabihin mo lang, bibigyan ko siya ng pagkakataong maglingkod ng tapat sa general na ito. Ngunit, ang mga bandidong iyon, kahit na may 2,000 ang bilang nila, ay magulong grupo lamang silang lahat. Hindi sila magagamit sa mahalagang bagay. Sabihin, taos-puso kung gusto silang sama-samahin. Subalit hayaan silang pumunta sa harapin para maging kalburo. Opo. Una, para ako ay magkamit ng merito. Pangalawa,
para makipagpulong ng lihim. Ngayon, ang dakilang Joe at ang aming dakilang Kian sa loob ng 1 taon ay halos naubos na ang magkabilang panig. Basta makipag-alyansa ako sa prinsipe ng kaharian Jin at kumilos sa loob at labas, hatiin ang kahariang ito. Ay hindi na magtatagal. Kaya pala maikli ang buhay ng mga emperador noon. 3,000 pang magagandang konsorte. 3 nga hindi ko kaya. Ginoo. Saan ka pupunta? Walang gagawin ngayon. Mas mabuti pa samahan mo kami. Magpasasamuli tayo. Halika na. Naku! Muli pa, maubos na ang lahat sa akin dahil sa inyo. Sakuna, dumating na si Ginoong Wang. May mahalagang bagay siyang pag-uusapan. Paano ito maituturing na kapalaran? Ito ay seryosong bagay. Mga asawa ko, ako, Ginoong Wang, Ginoong San. lubos na pagsisisi. Maupo po kayo? Maupo po. Ginoong San. Paghiwalay ng ilang araw. Talagang hindi ko inasahan na ang mahigit 1,000 bandido sa kabundukan ay masanib. Tunay na nalutas nito. Sila ay mga ordinaryong tao lamang. Nagsisikap lamang silang mabuhay. Sa pagsunod sa akin, kapag sumapit ang kapayapaan, maiwasan din nila ang parusa ng korte. Marangal na Ginoong San, ang aking pagdating dito ay may magandang balita. General Zuo, Wei Zhongliang, dumaan sa ating kondado habang sinusubaybayan ang hukbo ayon sa utos. Nabalitaan ang kabayanihan ni Ginoong Sun at naisanyayahan ang Ginoo para mag-usap sa City Lord's Mansion. Ay kinikilala ng general ang talino ng Ginoo. Itong Wei Zhongliang, hindi lamang ang paborito ng kasalukuyang emperador, ang kanyang amang si Wei, ay ang punong ministro pa ng kasalukuyang dinastiya. Ginoong Sun, kung makakapit kayo sa malaking punong ito, ay malapit ng maganap. Wei, Zhongliang hindi ba ito? Ang kaaway ng 2 kong asawa? Kusang nagpakita sa aking harapan. Ito ay regalo sa akin ng langit. Pagkakataon para magiganti, hindi pwedeng tanggihan. Ngunit kung ako ay pupunta, kailangan ng lubos na katiyakan. Tingnan ng sistema, ano kaya ang maibibigay sa akin? Ginoong Wang, taus-pusong humihingi ng paumanhin. Ako ay gagamit ng palikuran. At iisipin din ang iyong usapin. Maupo po muna kayo. Sistema, sa pagkakataong ito, ano ang maaari kong makuha? Host, ngayon ay may isang pagkakataon sa Epic Draw at isang pagkakataon sa God Draw. God Draw. Nang ang pagkamabuting loob ng lungsod ay umabot sa 100, ibinigay sa akin ng sistema. Dapat gamitin sa sukdulang pangangailangan, pangseguridad ng buhay. Tulungan mo akong gumawa ng Epic Draw. Maligayang bati, host. Nakatanggap ng 1,000 binhi, 100 ulo ng hayupan, isang Golden Desert Eagle, isang gatling. Ngayong mayroon ng mga ito, dagdagan pa ng ilang mga balak. Hindi na magiging problema ang paghihiganti. Ginoong Wang, taus-pusong humingi ng paumanhin. Taus-pusong humingi ng paumanhin. Maupo. Maaari bang magtanong, ang pagdating ni Wei Zhongliang, ilang kawal ba ang dala? Hindi nagdala ng hukbo, subalit ang kanyang pamilya ay may malalim na ugat. Ang kanyang mga tagapagtanggol, hindi bababa sa 500 katao. Ilan ang kawal doon? Mga 1,000 katao. Karamihan ay inilipat na sa harapan ng digmaan. Kung bakit itinanong ang mga ito? Walang anuman, Mengyering Ginoong Wang. Ipabatid kay Wei Zhongliang, bukas ng tanghali. Ako ay personal na dadalaw. Hindi pwede. Pumunta ka kay Wei Zhongliang para maghiganti. Masyadong mapanganib ito. Tama si Ate Gu. Alam ko, Ginoo, naaawa ka sa amin. Ngunit ang kuta ng gobernador ay napakatibay. Sa kasalukuyan naming kakayahan. Talagang hindi namin ito masasakop. Kung pupunta kami, mamatay lang kami ng walang kabuluhan. Sa pagkakataong ito, si Wei Zhongliang mismo ang lumapit sa akin. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para lumapit sa kanya. At saka, ayon sa sabi ng Lilang Tabak, ang mga Wei, ama at anak. Sa pagkakataong ito, ang alitan sa pagitan ng dakilang Qian at dakilang Zhou ay dahil sa kanilang pag-uudyok. Kung magtatagumpay sila at masakop ang buong kaharian, ang paghihiganti sa hinaharap ay magiging mas mahirap pa. Ngunit, Tama na. Wala nang dapat sabihin pa. Bukas, pupunta akong mag-isa sa bangketeng Hongmen. Salamat po sa pagkakilala ng inyong karangalan. Ang abang lingkod ninyo sa inarap ay tiyak na mag-aalay ng buhay at pagsisikap upang paglingkuran ng inyong karangalan. Ang tangang ito, aakalain pa talaga na tunay akong sumusunod sa kanya. Kapag nakilala ko ng isang makapangyarihan, ikaw ang una kong paghihigantihan. Kumain ka ng marami. Kung hindi, hindi ka na makakakain pa. Ano ang ibig sabihin nito? Walang ibig sabihin. Tumigil ka. Iwan mo ang armas. Ang Ginoong ito ay isa sa top 3 sa ranking ng mga martial arts master sa mundo ng pagsasamantala, Lang Dafeng. Hindi inaasahan, siya
ay nasa ilalim ni Minister Wei. Kitang-kita, gaano kalalim ang ugat ni General Wei. Ano ang iyong katayuan? Gusto mo ring makita ang aking Panginoon? Ikaw ba yun, bata? Oo, ako. Nakita mo ang general na ito? Bakit hindi ka lumuhod? Bakit ko luluhod sa isang tulad mo? Taong mas mababa pa sa hayop? Ano ka? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Lumuhod at humingi ng tawad sa aking Panginoon. Ang aking dalawang biyenan ay pinatay mo pareho. Pumunta ako dito ngayon para kunin ang iyong buhay. Humingi ng aking buhay. Ikaw lang. Papatayin kita. Ang mga pinagsama-samang nasa ilalim mo. Dafeng, patay mo siya. Grandmaster. Paano ito posible? Takot ka na! Kapatid, maaari tayong mag-usap ng maayos. Ano ang gusto mo? Mabibigay ko lahat sa'yo. Babae. Ginto. O posisyon sa gobyerno. Matutupad ko lahat para sa'yo. Ngunit ang gusto ko lang ay ang iyong buhay. Huwag. Papatay mo. Ang mga gwardiya at tanod sa Luzon. May mahigit 1,000, hindi ka makakatakas. Ganun ba? Kaya sa susunod mong buhay, maging aso ka. Ano? Pinatay mo si General Wei. Ang kanyang ama ay ang kasalukuyang punong ministro. Tapos na lahat. Huwag magmadali. Kahit na ako ang pumatay sa kanya, walang nakakita, di ba? Kung makakahanap lang ako ng ipapasan, ayos na ang lahat. May iba pa rito. Nasaan? Talaga nga, ang mga taong mababa ang IQ ay hindi makakalampas ng 2 episode. Ginoo, napakagaling ng iyong mga plano. Sa paggamit ng iyong inimbentong pang-ihaw na ito, mga barbecue, hindi lamang maginhawa, ang lasa nito, mas mabango kaysa dati. 6 na buwan lang ito ginamit. Hindi lang kami may makakain sa bawat pagkain. Makakakain pa kami ng karne paminsan-minsan. Parang buhay ng Diyos ito. Mabuti naman. Mahal. Mahal, buntis ka. Huwag kang lalabas. Huwag magpagod sa ibang tao. Walang ibang tao. Ang bagong inilabas mong military boxing at lightning technique. Kahanga-hanga talaga. Gusto ko ring matuto. Halika, kumain ka. Mahal? Ang bagong pananaliksik mong pantalon. Ganito. Napakarami pang butas. Hindi mo ito pwedeng isuot sa labas. Isuot mo na lang sa harap ko. 6 na buwan ang nakalipas, pinatay ko si Wei Zhongliang. Ipinaputok ni Li Yi daw ang kulong para sa akin. Dahil sa reputasyon ko sa Hongqian County. Kaya ang gobernador doon, hindi rin sobrang naghinala. Itinuring lang itong bagay. Ipinagbigay alam sa tanggapan ng punong ministro ng kabisera. Nakalipas ang 6 na buwan. Masayang buhay. Matanda ka na. Pwede bang maging mas matatag ka ng konti? Mahirapan ng magsilang ang inahing baboy. Si Ginang Joe. Pumunta siya sa kalye para bumili ng mga bagay para sa iyo. Nakasalubong niya ang isang taong nakamaskara, kaya dinakip siya. Ano? Dumating na rin ang dapat dumating upang malaman ang mga susunod na pangyayari. Magkita-kita tayo sa susunod na season.